Narinig mo na ba ang kasabihang kahit gaano ka pa kagaling sa isang bagay, laging may isang Asian kid na mas magaling pa sa'yo, dahil iyon mismo ang buong buhay ni Orhan. Kilala siya bilang isang jack of all trades, ibig sabihin kaya niyang matutunan halos anumang skill. Pero gaano man siya magsikap, palaging may mas magaling sa kanya kaya kailangan niyang humanap ng paraan para mapagtagumpayan ang kanyang kahinaan. At isang araw habang nagtatrabaho siya sa kanyang desk ay bigla na lang sinabi ng party leader na tinatanggal na siya sa party. Ipinaliwanag ni Oliver kay Orhan na matagal na niyang binabalewala ang power imbalance sa party dahil magkaibigan sila mula pagkabata at gusto niyang manatili si Orhan sa kanyang tabi. Pero sa puntong ito ay hindi na niya may kakaila na ang pananatili ni Orhan sa party ay magpapabagal lamang sa buong grupo. Sinisikap talaga ni Oliver na maging maayos at mahinahon sa pagpapalam kay Orhan ngunit ang dalawa pa nilang kasama ay sobrang bastos. Dahil sina Ellie at Derek ay tinawag si Orhan na isang pabigat at sinabing mas magiging maayos ang team kung wala siya. At kahit hindi kailanman sasabihin ni Oliver iyon ng lantaran ay may katotohanan ang kanilang mga paratang kaya hiniling niya kay Orhan na formal na magbitiw sa hero party. Labis na nasaktan si Orhan habang inaalala kung paano nila binuo ni Oliver ang party 8 taon na ang nakalipas at mabilis na umangat hanggang S-rank ng magkasama. At sila pa nga ang kauna-unahang nakaabot sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya iniiwan ni Oliver ngayon. Ipinaliwanag naman ni Oliver na nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang enchanter tulad ni Orhan na may kakayahang gumamit ng support magic para sa party. Ngunit noong nakaraang buwan sa isang joint raid ay nakita niya kung paano lumaban ang isang ibang S-rank party kasama ang kanilang support mage. At sa totoo lang ay sobrang layo ng galing ng support magic ng babaeng iyon kumpara kay Orhan, at hindi man lang ito maitatanggi ni Orhan dahil alam niyang iyon ang katotohanan, dahil kahit gaano pa siya magsanay ay palaging mid lang ang kanyang support magic, at sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit mediocre ang kanyang mga spell ay dahil orihinal talaga siyang nakatakdang maging isang swordsman ngunit napilitan siyang lumipat sa support magic para mabalanse ang party. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay bigla siyang pinutol ni Derek at ipinaalala sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit napilitan si Orhan na lumipat bilang enchanter ay dahil mas mahusay si Oliver sa swordsmanship kaysa sa kanya. At kahit kayang gumamit ni Orhan ng espada at mag-cast ng support magic ay sa kabuuan ay mid lang talaga ang antas ng kanyang mga kakayahan. At kahit gaano man ito ikinasusuklom ni Oliver ay sinabi niyang nakahanap na siya ng kapalit na enchanter kaya hindi na kailangan ng tulong ni Orhan. Alam na ni Orhan na ayaw sa kanya ng dalawa ngunit kung si Oliver mismo ang nagpapaalis sa kanya ay wala na talaga siyang dahilan para manatili pa sa party kaya tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. At habang siya ay papalabas ay sinabi ni Anneli kung gaano siya kasaya na wala na si Orhan doon para utos-utusan pa sila. At sinabi rin nito na hindi naman niya kailangang masyadong malungkot dahil sapat pa rin ang kanyang mga kakayahan para maging isang A-rank adventurer. Ngunit ang isang inferior na mandirigma tulad niya ay hindi nakarapat-dapat na maging bahagi ng isang S-rank party. At labis itong tumusok sa damdamin ni Orhan kaya nagpa siya siyang mag-isa na lamang at hamanin ang Southern Dungeon upang patunayan na hindi siya inferior. Dahil kahit hindi man pinakamahusay ang kanyang sword skills ay sapat pa rin ang lakas ng mga ito para kayanin niyang mag-isa ang isang grupo ng mga goblin. At dahil marunong din siyang gumamit ng support spells ay nagagawa niyang paulit-ulit na i-buff ang sarili gamit ang strength magic upang mapagan ang kanyang mga laban. Medyo mahirap sa simula ang tamang timing ng pagcast ng mga spell ngunit sa sapat na pagsasanay ay magagawa niyang magcast ng mga ito nang walang kahirap-hirap sa gitna ng laban at hinding-hindi na siya muling tatawaging walang silbi. At matapos ang kanyang goblin slaying sa araw na iyon ay nagtungo siya sa teleportation crystal upang i-register ang kanyang card para sa susunod na pagkakataon ay diretso na siyang makapunta sa 7th floor. Ngunit habang naroon siya ay nakita niyang may isa pang party na nagmamadaling papunta sa crystal kaya nagsimula siyang lumayo dahil mas gugustuhin niyang huwag na lamang masangkot sa mga random na tao, subalit habang siya ay papalayo ay narinig niyang nagpapanik ang mga miyembro ng party dahil sila ay biglang inatake ng isang grupo ng mga orc, at habang desperado silang nagtangkang makatakas ay may isa sa kanilang mga kasamahan na naiwan sa likod. Sinisikap ng leader na kumbansihin ang sarili niya na tama ang ginawa nilang pag-iwan sa babae dahil siguradong mamamatay silang lahat kung sinubukan pa nilang lumaban. At tinanong siya ng iba kung dapat ba silang bumalik para iligtas ito ngunit sinabi ng leader na hindi iyon magandang ideya dahil hindi sila sapat ang lakas para talunin ang napakaraming orc.
Subalit narinig ito ni Orhan at kahit hindi na iyon saklaw ng kanyang pakikialam ay hindi niya maatim ang ideya na may isa na namang inabandona ng sariling party kaya hinarap niya ang leader at ininsulto ito dahil sa pag-iwan sa isang kasamahan para mamatay. Naikinagalit ng isa sa mga miyembro ng party kaya sinubukan itong suntukin si Orhan habang sinisigaw na wala silang ibang choice dahil hindi sila sapat ang lakas para iligtas ang babae. Ngunit mabilis na inihagis ni Orhan ang lalaki pabagsak at tinawag itong worthless bago mariing itanong kung saan nila iniwan ang babae. Samantala sa ibang bahagi ng dungeon ay na-corner na ng mga orc ang tinutukoy na babae at mabilis silang sumasara sa paligid niya kaya sinubukan niyang maglagay ng barrier upang protektahan ang sarili ngunit wala pa rin siyang matakbuhan at oras na lang ang hinihintay bago ito mabasag. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang tuluyan ng basagin ng mga orc ang harang at halos tiyak na ang kanyang kapalaran. Ngunit sa huling sandali ay may wind spell na biglang nakast sa harap ng mga orc na nagtulak sa kanila palayo at nagbigay ng sapat na oras para pumagitna si Orhan sa babae upang ipagtanggol siya. Labis ang pagkagulat ng babae dahil hindi niya inaasahang may darating para iligtas siya ngunit bago pa man siya makapagsalita ay muling umatake ang mga orc kaya tumakbo si Orhan pasalubong upang harangin ang mga ito. Inakala ni Sofia na isa lamang siyang swordsman ngunit laking gulat niya nang makita si Orhan na nagkakast ng support magic sa sarili sa gitna mismo ng laban. Pagkatapos nito ay hiniwa ni Orhan sa dalawa ang isa sa mga orc at para mas mapadali ang laban ay in-enchant niya ang kanyang espada ng sharpness 5 upang tapusin ang natitira. Napagtanto niyang mas marami pala ang mga orc kaysa sa inaasahan niya kaya naiintindihan na niya kung bakit napilitan tumakas ang party at baka may utang pa siyang paumanhin sa kanila sa bandang huli. Ngunit para sa isang tulad niya na may ganitong antas ng kakayahan ay madali lamang itong hawakan. Sabay-sabay na sumugod ang natitirang mga orc kaya isa-isa silang tinadtad ni Orhan habang si Sofia ay labis na namangha dahil wala pa siyang nakikitang katulad nito kailanman. Matapos ang laban ay hinarap ni Orhan ang babae at tinanong kung ayos lang siya. Ngunit sa sobrang pagkabigla nito ay napaluhod na lamang siya at tuluyang humagulgol. Kaya sinigurado ni Orhan na ligtas siya at tinulungan siyang makalabas ng dungeon. At pagkatapos nito ay nagsimula na siyang lumakad palayo ngunit tinawag siya ng babae at sinabing nais niya siyang pasalamatan ng maayos sa pagliligtas sa kanya kaya nagpakilala ito bilang si Sofia Clotl. Agad na nakilala ni Orhan ang apelyidong Clotl at napansin din niya ang crest sa kanyang balabal kaya wala nang duda tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala rin si Orhan sa kanya at pagkatapos ay inalok siya ni Sofia na ilibre ng hapunan ngayong gabi bilang pasasalamat sa kanyang ginawa. Sa una ay tumanggi si Orhan ngunit sobrang mapilit si Sofia kaya kalaunan ay pumayag na rin siyang sumama. Makalipas ang ilang sandali ay dinala siya ni Sofia sa isa sa mga paborito niyang restaurant at kahit hindi ito ang pinakasosyal na lugar ay gustong-gusto niya ang pagkain dito kaya naniniwala siyang magugustuhan din ito ni Orhan. Napansin ni Orhan na ang signboard sa labas ay may kaparehong crest sa balabal ni Sofia kaya malinaw na isa siya sa mga miyembro ng Night Sky Silver Rabbits. Isa sa pinakamalalaking guild sa kaharian. Napakalakas ng clan na ito kaya nagsimula ng magdalawang isip si Orhan kung tama bang masangkot pa siya kay Sofia dahil maaaring maging komplikado ang lahat. Bigla namang napansin ni Sofia ang kanyang ate na nakaupo sa isa sa mga mesa kaya nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Selma na may meeting siya malapit doon kaya napagpasyahan niyang doon na rin maghapunan. Ngunit bukod doon ay tinanong niya si Sofia kung bakit kasama niya ang isang lalaki dahil masyado pa raw siyang bata para magka-boyfriend. Subalit nang tingnan niyang mabuti ay napagtanto niyang si Orhan pala ang lalaking kasama nito at nagkataong magkakilala sila. Nagulat si Sofia nang malaman na kilala ni Orhan ang kanyang ate ngunit imposibleng makalimutan niya ito dahil si Selma Clotl ang leader ng pinakamalakas na S-rank party sa Silver Rabbits at siya rin ang pinakamalakas na enchanter sa buong kontinente. Siya ang dahilan kung bakit lubos na iginagalang ang mga support mage pagdating sa party formations, at sa isang nakakatuwang pagkakataon ay siya rin ang parehong enchanter na ginawang batayan ng party ni Orhan sa desisyon nilang paalisin siya. Alam na ni Orhan na kabilang din si Sofia sa Silver Rabbit clan ngunit hindi niya inasahang may direktang kaugnayan pala ito kay Selma. At hindi rin niya maalalang may nagawa siyang kahit ano upang ma-offend si Selma kaya hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya. Biglang lumapit si Selma at hinarap siya ng malapitan habang tinatanong kung sa tingin ba niya ay angkop na makipag-date sa kanyang 14 na year old na kapatid sa ganitong oras ng gabi.
Naiintindihan ni Orhan kung bakit nag-aalala si Selma kaya ipinaliwanag niyang mali ang pagkakaintindi nito at wala siyang kahit anong romantic interest sa kapatid nito. Subalit ang paraan ng kanyang pagsabi ay lalo pang nagpagalit kay Selma dahil inakala nitong ipinahihiwatig ni Orhan na hindi sapat ang ganda ni Sofia para sa kanya. Nakiusap si Sofia kay Selma na tigilan na ang paggawa ng eksena sa harap ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay. At nang malaman ni Selma na si Orhan ang nagligtas kay Sofia ay agad siyang humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos at taos-pusong nagpasalamat sa tulong nito. Sabay-sabay silang umupo at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pag-uusap sina Orhan at Selma. Ipinaliwanag ni Orhan na nagkakilala sila noong raid noong nakaraang buwan at dahil pareho silang enchanter ay madalas silang magkasama kahit na kadalasan ay tumutulong lamang siya kay Selma. Sinabi ni Selma na malaki ang naitulong niya at iyon ay inaasahan mula sa isang miyembro ng Heroes Party. Ngunit sinabi ni Orhan na hindi na siya bahagi ng Heroes Party. Labis na nagulat si Selma sa narinig dahil hindi niya maisip kung bakit gugustuhin ng party na Itaboy ang isang kasing kapake-pakinabang ni Orhan. Ngunit hindi siya ang tipo na magpalampas ng magandang pagkakataon kaya tinanong niya kung interesado ba si Orhan na tumanggap ng trabaho. Sinabi ni Orhan na nais muna niyang mag-adventure mag-isa sa loob ng ilang panahon kaya hindi siya makakasali sa clan nito. Ngunit ipinaliwanag ni Selma na kailangan lamang nila ng isang taong sasama sa isang teaching expedition na i-host ng kanilang clan kinabukasan at tiniyak niya na maayos ang magiging bayad sa kanyang mga pagsisikap. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa pagtuturo sa mga bagong recruit. Balak nilang gumugol ng humigit kumulang 3 araw sa floor 50 at mayroon na silang grupo ng mga A-rank adventurer na mamumuno sa expedition, ngunit mas magiging panatag ang loob ni Selma kung naroon si Orhan upang tumulong. Pagkatapos ng lahat, matapos silang magkasamang magtrabaho sa joint raid ay malinaw na nakita ni Selma kung gaano talaga kakayahan si Orhan bilang isang enchanter. At ikinararangal ni Orhan na marinig na iginagalang ni Selma ang kanyang enchanter skills. Ngunit kakapaalis lang sa kanyang party dahil itinuturing siyang mahinang enchanter kung ikukumpara kay Selma at ayaw na niyang muling ikulong ang sarili niya sa support magic lamang. Kaya magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Ikinagulat ito ni Selma dahil hindi niya inaasahang tatanggihan siya ni Orhan ngunit sinabi nito na may sarili siyang mga dahilan. At kahit wala nang balak si Selma na ipilit pa ang usapan kung talagang ayaw niya ay nagsimulang makiusap si Sofia na sana ay pag-isipan pa niya muli dahil mas magiging panatag ang loob niya sa expedition kung naroon si Orhan. Ayaw pa rin ni Orhan na balikan ang mga panahong wala siyang ibang papel kundi maging isang enchanter lamang ngunit nang makita niyang ganoon ang pagsusumamo ni Sofia ay napaisip siya kaya sinabi niyang pag-iisipan muna niya ito bago magpas siya. Natuwa si Selma nang marinig na handa man lang isaalang-alang ni Orhan ang alok ngunit nilinaw niya na tatanggapin lamang niya ito kung papayagan siyang lumaban gamit ang kanyang espada dahil ayaw na niyang malimitahan sa enchantments lang. Hindi makapaniwala si Selma sa kanyang narinig dahil wala pa siyang nakitang enchanter na lilipat sa swordsmanship at sa totoo lang ay nagdududa siya kung magiging mahusay si Orhan bilang swordsman. Ngunit naisip niyang kung talagang sumama ang sitwasyon ay malamang nababalik din siya sa paggamit ng enchantments. Sinabi niya kay Orhan na kung magpapas siya itong sumali sa expedition ay pumunta na lamang siya sa Silver Rabbit HQ ng maaga kinabukasan at pagkatapos nito ay naghiwa-hiwalay na sila para sa gabi. Bago umuwi si Orhan ay dumaan muna siya sa isang weapon shop at malinaw na malapit siya sa may-ari nito kaya siya naparoon upang makipagkwentuhan. Ipinaghanda siya ng matanda ng isang tasa ng tsaa at nagpasalamat kay Orhan sa tulong nito dahil simula nang irekomenda niya ang tindahang iyon ay naging masigla ang negosyo roon. Subalit iyon mismo ang nais pag-usapan ni Orhan dahil ipinaalam niya sa matanda na siya ay tinanggal na sa Heroes Party kaya wala nang makikinig sa kanya kahit pa magrekomenda siya ng tindahan at nais niyang humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong pa, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Kahit pa kabilang si Orhan sa Heroes Party o hindi. Siya pa rin ang parehong tao at napakarami na niyang nagawang tulong sa lugar na iyon kaya lubos ang pasasalamat ng matanda sa kanya. At kahit hindi na siya isang hero sa pangalan ay hero pa rin siya sa puso kaya sinabi ng matanda na simula ngayon ay mabuhay na siya para sa sarili niya at tumulong sa kung gaano karaming tao ang nais niya. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Orhan sa Silver Rabbit HQ at nakilala ang president na si Vince Breer na matagal nang nakakarinig ng maraming bagay tungkol kay Orhan kaya sinabi nitong ikinagagalak niyang sa wakas ay makilala siya.
Ipinaalam ni Orhan na kailangan muna niya ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa expedition bago siya magpasya kung sasali ba siya o hindi, kaya hiniling ni Vince kay Selma na ipaliwanag ang lahat ng kailangang malaman. Ipinaliwanag ni Selma na ang expedition ay patungo sa 51st floor, ngunit sa unang araw ay hanggang 21st floor lamang muna sila at pagkatapos ay dahan-dahan silang bababa hanggang sa 51st floor. Bago pa dumating si Orhan ay nakipagpulong na si Selma kay Vince upang pag-usapan kung gaano kabobang desisyon ang ginawa ng Hero Party sa pagpapaalis kay Orhan dahil hindi na raw sila magiging kasing lakas ng dati ngayong wala na siya, sapagkat ang support magic ni Orhan ang halos nagbubuhat sa kanila sa karamihan ng laban. Totoo mang mas mababa sa average ang potency ng kanyang support spells, ay napakabilis naman ng kanyang cast speed. Hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kay Selma. At bukod pa roon ay sabay-sabay siyang gumagamit ng maraming original spells habang patuloy na sinusuri ang battlefield upang magpasya ng pinakamainam na galaw. Nahirapan si Vince na paniwalaan na ang isang taong may ganoong kakayahan ay matatawag na useless. Ngunit ipinagpalagay ni Selma na marahil ay napakahusay lang talaga ni Orhan sa kanyang trabaho, kaya hindi napansin ng Hero Party ang lahat ng kontribusyon niya sa kanilang tagumpay. Sa kasalukuyan ay natapos na si Selma sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng expedition at sa kabuuan ay magkakaroon ng 10 rookie party na may 5 escort. Kabilang na sina Orhan at Selma, at sa karamihan ng oras ay inaasahang kakayanin ng mga rookie ang mga sitwasyon ng mag-isa, ngunit kung may mangyaring kakaiba o mapanganib ay papasok ang mga escort upang masiguro na walang masasaktan. Nakuha na ni Orhan ang kabuuang ideya ng plano, ngunit tinanong niya kung bakit 5 lamang ang kanilang dalang escort. Karaniwan sa isang expedition na may maikling schedule ay nais mong bawasan ang panganib hanggat maaari sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming escort. Kaya gumawa lamang ng palusot si Selma at sinabing ayaw niyang gawing masyadong madali ang lahat para sa mga rookie. Ngunit alam ni Orhan na hindi iyon ang tunay na dahilan dahil malinaw na may lihim silang layunin na nais matupad at walang paraan para ipaalam iyon sa kanya dahil isa lamang siyang outsider. Kaya nagpasya na lang siyang itigil ang pagtatanong at sumabay na lang sa plano. Pinasalamatan siya ni Vince sa kanyang pag-unawa at bilang bahagi ng kasunduan ay makakatanggap si Orhan ng 2 gold pieces bilang paunang bayad at 10 pa kapag matagumpay na natapos ang misyon. Nagtanong si Orhan kung sigurado ba sila dahil ang halagang iyon ay katumbas na ng isang taong gastusin sa pamumuhay kapalit ng ilang araw na trabaho lamang, ngunit sinabi ni Selma na karapat-dapat siya sa bawat baryang ibinabayad sa kanya. Kinabukasan ay maagang dumating si Orhan sa entrada ng dungeon gaya ng napag-usapan, at pagdating niya roon ay nakita niya ang maraming bagong adventurer na naghahanda sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay dumating din sina Selma at Sofia at halatang masayang-masaya si Sofia na makita si Orhan. Masyado pang masaya kung si Selma ang tatanungin, kaya pinaalalahanan niya si Orhan na wala pang 18 taong gulang si Sofia at mas mabuti nang huwag siyang magtangka ng kahit ano. Bukod doon ay tinanong ni Selma kung bakit napakalayo ng kinatatayuan ni Orhan mula sa iba, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang kabahan ang mga recruit dahil hindi pa nila siya kilala at may punto naman siya, ngunit kailangan ding masanay ang mga recruit kay Orhan sa kalaunan. Kaya nag-alok si Sofia na ipakilala si Orhan sa lahat at una niyang dinala ito upang makilala ang 3 pang escort na nagpakilalang sina Anthem, Bernard, at Kathy, kung saan sina Bernard at Anthem ay parehong defender habang si Kathy naman ay isang healer. Ngunit para kay Orhan ay medyo kakaiba ang lahat ng ito dahil kaya naman niyang gumamit ng espada, ngunit hindi iyon alam ni Selma nang imbitahan siya, kaya ibig sabihin ay balak sana niyang pumasok ng walang frontline attacker, at ang dahilan nito ay dahil labis ng desperado si Selma sapagkat sa nakalipas na 1 taon ay wala nang naging progreso ang Silver Rabbits. Kaya nais ni Selma na may agad silang makamit kahit pa may kaunting panganib. Ngunit hinding-hindi niya aaminin iyon, kaya upang maiwasan ang karagdagang mga tanong ay binago niya ang usapan at inalok na ipakilala na si Orhan sa mga rookie. Hinarap niya ang lahat ng recruit at sinabi na alam niyang kinakabahan sila sa kanilang unang dungeon dive hanggang sa 51st floor, ngunit tiniyak niya na walang masamang mangyayari dahil kumuha siya ng grupo ng napakalalakas na adventurer na tutulong sakaling may iberyang mangyari. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Orhan bilang pangunahing haligi ng operasyon at sinabi sa lahat na nakarating na ito hanggang sa 94th floor, kaya mapagkakatiwalaan nilang poprotektahan niya sila. Namangha ang mga rookie sa mga nagawa ni Orhan, lalo na nang malaman nilang dati pala siyang miyembro ng Hero Party. Ngunit hindi sanay si Orhan sa ganitong klaseng atensyon, kaya hindi niya alam kung paano tutugon.
Matapos maging pamilyar ang lahat kay Orhan ay inutusan sila ni Selma na tapusin na ang huling pagsusuri ng kanilang kagamitan bago bumaba sa dungeon. Pagkatapos ay humarap siya kay Orhan at sinabi na nais niyang siya ang maging escort ng Group 10 dahil sila raw ang pinaka-promising sa lahat ng rookie at naniniwala siyang marami silang matututunan sa pamamagitan ng pagtingin kay Orhan bilang halimbawa. Ipinakilala na siya sa espesyal na Group 10 na binanggit ni Selma at doon niya nalaman na kabilang din pala si Sofia sa grupong ito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit 3 lamang ang miyembro ng team na ito samantalang ang iba ay 3. Nagsalita si Logan at may kumpiyansang sinabi na iyon ay dahil walang ibang rookie ang kayang sumabay sa kanila kaya pinagsama-sama na lamang sila. Nagpakilala si Logan bilang enchanter ng party at sinabi niyang balang araw ay malalampasan niya si Selma. At bagamat maganda para kay Orhan ang may ambisyon ito ay nakikita niyang medyo problema ang ugali nito. Sumunod ay si Caroline na nagpakilala bilang defender ng party ngunit nalito si Orhan dahil wala itong suot na armor o kahit dalang shield. Ipinaliwanag ni Caroline na hindi siya gumagamit ng ganoong kagamitan at sa halip ay iiwas na lamang siya kapag masyadong lumalapit ang mga halimaw. Sa totoo lang ay may ganitong uri talaga ng defender na tinatawag na dodge type at pwedeng gumana ang taktika ni Caroline. Ngunit binalaan siya ni Orhan na ang pagiging dodge type defender ay nangangailangan ng mataas na antas ng evasion skills kaya napakahirap nito para sa mga baguhan. Kaya tinanong niya kung may mga guro bang nagbabala sa kanya tungkol sa learning curve. At sinabi ni Logan na maraming beses nang binalaan si Caroline ngunit hindi ito nakinig sa payo kaya nauwi sa pagtatalo ang dalawa. At doon napagtanto ni Orhan kung ano ang ibig sabihin ni Selma nang sabihing espesyal ang grupong ito. Ngunit sa mabuting banda ay naroon din si Sofia na siyang pinaka-normal na estudyanteng maaari niyang asahan dahil hindi siya magiging sanhi ng problema. Makalipas ang ilang sandali ay sabay-sabay na silang pumasok sa dungeon at kahit magulo sila kanina sa labas ay maayos naman ang kilos nila sa loob. Masaya silang may kasamang tulad ni Orhan ngunit nagtaka si Caroline kung bakit may kasamang galing sa hero party ang kanilang expedition gayong ang Silver Rabbit Clan ay isa sa mga karibal ng hero party. Ipinaliwanag ni Orhan na hindi na siya miyembro ng hero party kaya laking gulat ni Caroline at agad siyang nagtanong kung bakit. Ngunit ayaw aminin ni Orhan na siya ay tinanggal kaya sinabi na lamang niya na huwag pakialaman ang kanyang personal na usapin. Gayunpaman ay hindi pa rin tumigil si Caroline sa pagsasalita at nabanggit pa na hindi raw tumigil si Sofia sa pagyayabang tungkol sa pagkikita nila ni Orhan noong isang araw. Naikinahiya ng kaunti ni Sofia ngunit totoo namang hanga siya kay Orhan at masaya siyang sumama ito sa expedition. Makalipas ang ilang minuto habang naglalakad sila sa loob ng kuweba ay biglang may grupong mga lobo na lumitaw sa likuran nila. At karaniwan ay kailangan nilang huminto upang harapin iyon ngunit hindi na bahala si Orhan dahil bago pa man sila pumasok ay naglagay na siya ng maraming trap sa dinaanan nila kaya anumang halimaw na susubok sumugod mula sa likuran ay agad na matatapos. Sa ganitong paraan ay hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbabantay sa likod, ngunit dito rin nagsisimulang makita kung bakit tinawag na useless si Orhan dahil ni isa ay hindi niya sinabihan na siya na pala ang mag-isang nagbabantay sa kanilang likuran, at habang patuloy silang sumusulong sa dungeon ay nagkaroon ng pagkakataon si Orhan na obserbahan kung paano lumaban ang mga rookie at sa totoo lang ay labis siyang humanga. Sa una ay inakala ni Orhan na si Logan ay isa lamang rookie na may malaking ego. Ngunit napagtanto niyang may maayos pala itong enchanter skills at kung mapapanatili niya ang kanyang output sa mas mahahabang laban ay madali siyang makakasali sa isang A-rank party. Subalit para sa isang inaasahang magiging party leader ay napakahina niya pagdating sa pagbibigay ng utos kahit na malamang ay gagaling din siya sa paglipas ng panahon. Pagdating naman kay Caroline ay taglay niya ang bilis na kinakailangan para maging isang dodge-type defender ngunit masyado siyang agresibo dahil sa oras na makakita siya ng halimaw ay agad siyang sumusugod. At bagamat iyon ang tungkulin niya bilang defender ay para kay Orhan ay tila masyado pa rin itong delikado. Sunod ay si Sofia na bagamat hindi kasing impressive ng dalawa ay may sapat na galing bilang caster at wala ring malinaw na kahinaan sa kanyang fighting style kaya naniniwala si Orhan na may maliwanag siyang kinabukasan. Sa kabutihang palad ay naging maayos ang natitirang bahagi ng expedition at sa pagtatapos ng unang araw ay matagumpay nilang narating ang ika-21st floor ng dungeon. Kalaunan ay kinausap ni Selma si Orhan at tinanong kung ano ang tingin niya sa Group 10 at sinabi niyang tama siya na may potensyal ang mga ito ngunit hindi pa sila mahusay magtrabaho bilang isang team lalo na si Caroline. Ngunit alam na ni Selma kung gaano sila kahirap pakitunguhan minsan.
Oras na para umuwi kaya nagpaalam sila para sa araw na iyon at napagkasundo ang magkita muli kinabukasan ng umaga. Ngunit kinabukasan ay nagising si Orhan sa isang napakasamang balita dahil opisyal nang isinapubliko ng Hero Party ang pagpapaalis sa kanya at ibig sabihin ay alam na ito ng buong lungsod. Alam niyang mangyayari rin ito balang araw ngunit sana ay matapos na muna ang expedition dahil hinahangaan siya ng mga estudyante sa paniniwalang miyembro siya ng Hero Party kaya kung malaman nilang siya ay nabanished ay tiyak na bababa ang tingin nila sa kanya. Ngunit kahit ano paman ay kailangan pa rin niyang harapin ang sitwasyon kaya nagtungo pa rin siya sa entrada ng dungeon para sa ikalawang araw ng expedition, subalit habang naglalakad siya sa kalye ay bigla siyang tinawag ni Luna, na isa ring miyembro ng Hero Party at palaging mabait sa kanya tuwing sila ay nagkakausap, ngunit wala siya noong araw na tinanggal si Orhan dahil nasa isang outing siya noon. Alam ni Orhan na ipagtatanggol sana siya ni Luna kung naroon lamang ito noon kaya napaisip siya kung may magbabago kaya sa mga nangyari. Ngunit wala na ring saysay ang mag-isip patungkol doon ngayon. Tinanong siya ni Luna kung maaari ba siyang bumalik sa Hero Party dahil kailangan nila ang kanyang lakas at ikinagulat iyon ni Orhan kaya tinanong niya kung pareho rin ba ang opinyon ng iba. Ngunit sinabi ni Luna na hindi pa niya iyon nasasabi sa kanila dahil personal niya lang siyang hinanap sapagkat alam niya kung gaano kahalaga si Orhan sa kanilang team at seryoso talaga siyang ibalik siya. Subalit nakapagpasya na si Orhan at ayaw na niyang bumalik sa Hero Party. At kahit gusto pa niya ay wala na rin itong saysay ngayon dahil nasa publiko na ang balita. Hindi pa nababasa ni Luna ang dyaryo ngayong araw kaya hindi niya alam kung ano ang isinulat tungkol kay Orhan. Ngunit pinaalala niya na nangako silang tatlo na sakupin ang Great Labyrinth ng magkasama. At ang pagbanggit nito ay muling nagbukas ng maraming masakit na alaala kay Orhan kaya hinailan niya ang kanyang kamay at sinabi na siya. Si Luna, at si Oliver ang gumawa ng pangakong iyon noon pa. Ngunit si Oliver rin ang siyang nagpaalis sa kanya kaya hindi na iyon kailanman mangyayari. Matagal niyang inasam na manatiling magkaibigan silang tatlo habang buhay ngunit wala nang balikan sa dati. Habang naglalakad si Orhan patungo sa entrada ng dungeon ay nababahala siya sa iisipin ng mga bata matapos mabasa ang artikulo dahil malinaw nitong sinasabing siya ay tinanggal sa Hero Party dahil masyado raw siyang mahina. At pagdating niya sa meeting point ay nadatnan niyang nagbubulungan ang lahat ng estudyante tungkol sa artikulo at nagtataka kung bakit hindi sinabi ni Orhan na tinanggal na pala siya sa party. Ngunit bago pa sila makapagsalita ay dumating si Selma at humingi ng paumanhin kay Orhan dahil paulit-ulit niya itong pinuri sa harap ng mga bata kahapon bilang miyembro ng Hero Party nang hindi niya alam na tinanggal na pala ito. Sinabi ni Orhan na hindi na kailangang mag-sorry dahil kasalanan din niya kung bakit naging malabo ang paliwanag niya sa nangyari. At kahit pa siya ay tinanggal o hindi ay totoo pa rin na nakarating siya hanggang sa 94th floor at naging maayos ang kanyang performance kahapon kaya walang dahilan para magduda ang sino man sa kanyang kakayahan dahil lamang sa isang walang kwentang artikulo. Buong-buo pa rin ang tiwala ni Caroline at Sofia sa kakayahan ni Orhan. Ngunit si Logan naman ay tila nagdadalawang isip na. Kaya tinanong niya si Orhan kung totoo ba ang nakasulat sa artikulo at kinumpirma ni Orhan na halos tama naman iyon dahil talagang tinanggal siya sa Hero Party dahil itinuturing siyang mahina. Ngunit ang pagiging mahina ay isang relatibong termino lamang. Kaya tiniyak niya sa kanila na higit pa rin siyang may kakayahang dalhin silang ligtas hanggang sa 51st floor. At habang ang iba ay walang problema rito ay kumbinsido si Logan na si Orhan ay isang walang kwentang tao. Pumasok sila sa dungeon na ang plano ay marating ang 35th floor bago matapos ang araw at bilang supervisor ay hindi pinapayagang aktibong tumulong si Orhan hanggat hindi sila umaabot sa 31st floor kaya ang tanging magagawa niya ay magmasid at maging handa sakaling may magkamali. Ngunit dahil sa talento ng grupo ay nakayanan nila ang mga mababang floor nang walang gaanong hirap. Pagdating nila sa 31st floor ay si Orhan na ang namuno at pamwesto bilang vanguard ngunit bigla niyang inutusan ang lahat na huminto dahil nararamdaman niyang may mga halimaw sa unahan. Agad silang pumasok sa battle positions at naghanda laban sa mga goblin. Inutusan ni Orhan si Caroline na maunang umatake kaya mabilis itong sumugod ngunit medyo napasobra siya kaya mukhang kakailanganin niya ng kaunting tulong. Paalalahanan na sana ni Orhan si Logan na mag-cast ng buffs ngunit bago pa siya makapagsalita ay nagsimula na si Logan sa pag-cast dahil sa tingin nito ay hindi na kailangang hintayin ang utos ni Orhan sapagkat kung hindi na siya hero ay kaya rin namang gawin ng kahit sino ang ginagawa niya. Ramdam ni Orhan ang iniisip ni Logan ngunit hindi siya nabahala kaya sa halip ay bumaling siya kay Sofia.
At sa hindi magandang pagkakataon ay mukhang nakaharap ito sa isang orc at hindi makagalaw sa sobrang takot dahil dala pa rin niya ang trauma ng halos pagkamatay niya sa dungeon. Ngunit wala pang balak si Orhan na direktang pumasok sa laban. Inakala ni Logan na bigong guro si Orhan dahil hindi nito inililigtas si Sofia habang nasa panganib kaya balak na sana niyang siya na mismo ang tumulong. Ngunit sa sandaling iyon ay napansin niyang palihim na nagcast si Orhan ng agility debuff sa orc upang bigyan si Sofia ng mas maraming oras para pakalmayan ang sarili at makabawi. Pagkatapos ay tiniyak ni Orhan kay Sofia na higit pa siyang sapat ang lakas para harapin ang ganitong uri ng kalaban dahil hindi na siya nag-iisa gaya noong nakaraan sapagkat naroon sina Caroline, Logan, at siya mismo upang sumuporta sakaling may magkamali. At dahil sa kumpiyansang ibinigay ni Orhan ay nagawa ni Sofia na mag-cast ng isang advanced fire javelin na tuluyang nagwasak sa orc. Labis ang pagkagulat ni Orhan dahil hindi niya alam na may kakayahan pala si Sofia na gumamit ng advanced magic. At sinabi naman ni Caroline na sobrang amazing ni Sofia dahil nagawa niya ang ganoong galaw. Pinuri ni Orhan si Sofia sa mahusay na trabaho ngunit si Logan ay nananatiling hindi makapaniwala dahil napaka-exceptional ng paraan ng paghawak ni Orhan sa sitwasyon lalo na ang kakayahan nitong agad mag-cast ng agility debuff nang hindi napapansin. At hindi niya maunawaan kung bakit pa tinanggal ng hero party si Orhan gayong mayroon itong ganitong klaseng skills kaya hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Sa bandang huli ay nakarating ang grupo sa 35th floor ngunit doon ay hinarap nila ang isang higanteng tarantula. Bahagyang nataranta si Logan dahil alam niyang wala sa kanila ang sapat ang lakas para harapin iyon ng mag-isa kaya balak na sana niyang magmungkahi ng pag-atras. Ngunit biglang inutusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng agility, magic, at durability boost sa iba upang makapagsimula silang umatake. Inakala ni Logan na baliw ang ideyang umatake sa ganoong halimaw ngunit si Caroline ay nakatakbo na patungo sa harapan upang harapin ito. Sinubukan niyang habulin si Caroline ngunit pinigilan siya ni Orhan at sinabing maghintay muna dahil bilang supporter ay magiging dehado siya kung sasabak sa unahan. Pagkatapos ay sumigaw si Orhan kay Caroline at inutusan itong tumalon sa ibabaw ng gagamba upang atakihin ang likuran nito. At sa pagsunod niya ay nagawa niyang makapagtama ng ilang mabibigat na suntok. Napunta kay Caroline ang buong atensyon ng gagamba kaya inutusan siya ni Orhan na ipagpatuloy ang pag-aggro rito ngunit siguraduhing iwasan ang lason nito. At dahil sa kanyang agility ay nagagawa niyang iwanan sa bilis ang gagamba kaya inutusan ni Orhan si Logan na panatilihin ang buff spell habang si Sofia naman ay nagkakast ng kanyang attack spell. Matapos si Sofia sa pagcast ay pinakawalan niya ang ilang air slashes na pumutol sa apat na paa ng gagamba at dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Subalit hindi pa tapos ang laban kaya inutusan ni Orhan si Logan na mag-cast muli ng strength at agility boost kay Caroline. Sa una ay hindi agad naunawaan ni Logan kung bakit iyon ang utos ni Orhan. Ngunit makalipas ang isang sandali ay naglabas ng sapot ang gagamba at sinimulang hilahin si Caroline papunta sa bibig nito. At iyon ang dahilan kung bakit maaga pa lamang ay ipinakas na ni Orhan ang strength boost upang mabigyan si Caroline ng tsansang makawala ng mag-isa. Ngunit kahit may buff ay kulang pa rin ang kanyang lakas kaya palihim na nag-cast si Orhan ng sharpness boost sa kanyang dagger. At ang dagdag na cutting power na iyon ang nagbigay kay Caroline ng sapat na lakas upang tuluyan siyang makawala. Pagkatapos nito ay inutusan ni Orhan si Sofia na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pag-atake sa gagamba gamit ang rock bullet. At sa wakas ay tuluyang napabagsak ang halimaw. Pinuri ni Orhan ang lahat sa kanilang mahusay na ginawa at matapos iyon ay sabay-sabay silang bumalik sa ibabaw. At dahil ang susunod na araw ang magiging huling araw ng kanilang expedition kung saan gagawin nila ang malaking pagsugod patungo sa 51st floor ay pinaalalahanan ni Selma ang lahat na siguraduhing magpahinga ng mabuti ngayong gabi. Habang paalis na si Orhan para sa araw na iyon ay bigla siyang tinawag ng dalawa pang supervisor ngunit hindi upang maghanap ng gulo kundi upang yayain lamang siyang maghapunan. Mukhang mababait naman ang mga ito at hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanila noong expedition kaya pumayag siyang sumama at nagtungo silang lahat sa tavern. Samantala ay sakay naman ng karwahe pauwi sina Sofia, Caroline, at Logan ngunit marami ang gumugulo sa isip ni Logan matapos ang lahat ng kanyang nakita kay Orhan. Naalala niya ang kwento ni Sofia na iniligtas siya ni Orhan mula sa isang grupo ng mga orc kaya tinanong niya ito kung naaalala niya kung paano lumaban si Orhan.
Sinabi ni Sofia na hindi siya masyadong nakatutok noon ngunit naaalala niyang nang dumating si Orhan ay may malakas na bugso ng hangin at pagkatapos ay nagcast ito ng kung anong enchantment sa kanyang espada bago tinadtad ang mga orc. Ipinagpalagay ni Logan na ang spell na tinutukoy niya ay isang sharpness enchantment at alam niyang mahirap itong gawin dahil sa mga sandata ito gumagana imbes na sa tao. Bukod pa roon ay nakapagtataka rin para sa kanya na gumagamit si Orhan ng espada sa pag-atake kahit napakahusay nito sa magic. Inamin ni Sofia na hindi rin niya alam kung bakit ganoon ang ginagawa ni Orhan ngunit naaalala niyang may narinig siyang balitang kamakailan lamang ay nag-convert si Orhan bilang isang attacker. Nadismaya si Logan nang marinig na nabanish si Orhan mula sa hero party at nakaramdam pa siya ng galit dahil tila nabigo ni Orhan ang kanyang mga inaasahan. Ngunit napagtanto niyang lubos siyang nagkamali dahil hindi lamang naging perpektong supporter si Orhan kundi nagawa pa nitong gumamit ng agility debuff sa isang orc na mas mahirap gawin kaysa sa inaakala ng karamihan. Sapagkat ang mga debuff ay ganap na naiiba sa karaniwang buffs at bihirang-bihirang ang gamitin ni Selma ang mga ito dahil sa hirap ng pagcast. Ngunit nagawa ni Orhan na magmukhang madali ang lahat. Bukod pa roon ay perpekto rin niyang nasusuri ang battlefield at nakakapagbigay ng eksaktong utos sa tamang oras. At nagawa pa niyang hulaan ng maaga ang huling atake ng tarantula. Dahilan upang mapagtanto ni Logan na mas magaling si Orhan kaysa sa kahit sinong enchanter na nakita niya kailanman kaya wala talagang saysay kung bakit pa ito lilipat bilang attacker. Tinanong ni Caroline kung malakas man lang ba si Orhan kapag gumagamit ng espada at kinumpirma ito ni Sofia dahil kung hindi ay hindi niya sana natalo ang mga orc na umatake sa kanya noon. Doon napagtanto ni Logan na isang henyo si Orhan dahil bihasa ito kapwa sa magic at swordsmanship kaya alam niyang wala siyang pag-asang higaitan siya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay susuko na siya sapagkat nanumpa siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang matutunan ang anumang maaari niyang matutunan kay Orhan at balang araw ay lumakas ng sapat upang makasabay sa kanya. Samantala sa panig naman ni Orhan ay kasalukuyan siyang naghahapunan kasama ang iba sa loob ng tavern at labis nilang nagugustuhan ang sarap ng pagkain doon. Tinanong siya ng iba kung ano ang mga ginagawa niya noon para mag-enjoy noong nasa hero party pa siya ngunit sinabi ni Orhan na halos wala siyang oras para magsaya dahil siya ang namamahala sa lahat ng errands at busy work ng party. Na siyang ikinalungkot ng lahat dahil mas lalo nitong pinapangit ang artikulong nagsasabing useless siya gayong malinaw na siya pala ang literal na backbone ng party. Sinabi nila kay Orhan na balewalain na lamang ang mga walang utang na loob na iyon sa hero party at malaki ang naging kahulugan para sa kanya na may mga taong dumedepensa sa kanya kaya taos-puso niya silang pinasalamatan sa kanilang suporta. Gayunpaman ay may ilan pa rin silang tanong na nais itanong sa kanya dahil batay sa alam nila ay isang enchanter si Orhan noong siya ay nasa hero party pa. At ayon kay Selma ay isa siyang napakahusay na enchanter. Kaya nagtataka sila kung bakit niya piniling lumipat bilang isang frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na lumipat siya sa paggamit ng espada matapos siyang umalis sa hero party dahil iyon talaga ang matagal na niyang gustong gawin. Sinabi niyang dati siyang swordsman sa hero party at noon pa man ay pangarap na niyang maging pinakamahusay sa buong mundo kaya labis ang kanyang kasiyahan nang makuha niya ang posisyong iyon. At ang ambisyong iyon ay nag-ugat sa panonood niya sa kanyang lolo na palaging lumalaban gamit ang espada kaya nais niyang magawa rin ang mga kahanga-hangang bagay na ginagawa nito. Ngunit nang tanungin kung ganoon pala ay bakit niya piniling maging enchanter sa simula ay inamin niyang hindi naman talaga iyon ang gusto niya. Dahil noong mga unang araw ng hero party at nagsimula na silang bumaba sa mas mababang floors ay mas lalong lumakas ang mga halimaw na kanilang kaharap kaya hindi na sila makapagpatuloy gamit ang dati nilang party composition. At sa panahong iyon ay nagsisimula na ring lumaganap ang impluwensya ni Selma kaya napagdesisyonan ng party na kailangan nila ng isang enchanter. At dahil si Orhan ay isang taong kayang matutunan halos kahit ano ay sa kanya napunta ang papel na iyon. Mahirap man ang naging kalagayan niya ay ang sakripisyong iyon ang nagbigay daan upang makarating sila hanggang sa 94th floor. Subalit sinabi ni Orhan na hindi talaga iyon magandang bagay dahil bagamat mas mabilis silang umusad ay mas tama sanang dahan-dahan silang nagpalakas dahil hindi pa sila handa sa kung ano ang naghihintay sa 94th floor. At sigurado siyang walang kahit anong tsansa na makalagpas pa roon ang hero party sa kasalukuyan nilang estado at magiging isang katangahan pa ang subukang gawin iyon. Napansin ng iba na tila naging tensyonado si Orhan kaya binago nila ang paksa at tinanong kung anong klaseng swordsman ang nais niyang maging. At sinabi ni Orhan na ang mithiin niya ay maging isang jack-of-all-trades swordsman, isang taong kayang lampasan kahit ang mas mababang floors ng mag-isa,
na labis na ikinamangha ng iba dahil ngayon lang sila nakarinig ng ganoong pangarap, ngunit kung si Orhan ang pag-uusapan ay sigurado silang kaya niya itong maisakatuparan. Kinabukasan ay makikita nating papasok mismo sa dungeon ng Hero Party, at dito muling pumasok sa isipan ang sinabi ni Orhan na magiging isang katangahan kung susubukan nilang lampasan ang 94th floor sa kasalukuyan nilang kalagayan, at sa nakikita ngayon ay tila handa nga silang gumawa ng isang napakawalang ingat na desisyon. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Orhan papunta sa cave habang iniisip na ito na ang huling araw na siya ang mamumuno sa batang party. At hindi nagtagal ay namataan niya si Sofia at ang iba pa na naghihintay sa kanya malapit sa entrance. Masigla nila siyang binati at agad niyang naramdaman na mas may kumpiyansa sa kanya ang party ngayon kumpara noong nakaraang araw. Kahit si Logan ay tila mas bukas na ang loob at mas nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Carol at sinabing dahil huling araw na ngayon ay may gustong sabihin si Sofia kay Orhan at siniko-siko pa niya ito para piliting magsalita. Ngunit halatang naiilang at sobrang nahihiya si Sofia kaya hindi niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Kalaunan ay nabunyag na habang naliligo si Sofia kagabi ay nasabi niya kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang marating ang tuktok. Ngunit bago pa niya magawang ipahayag ang laman ng kanyang puso kay Orhan ay tinawag na ito ni Selma at sinabi kay Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago siya umalis. Habang naglalakad si Orhan patungo sa iba pang guides ay hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng ilang rookies na ang Heroes Party ay pupunta rin sa dungeons ngayong araw at magsasagawa ng trial run kasama ang kanilang bagong party upang masiguro na maayos ang kanilang coordination. Napaisip si Orhan kung saang floor sila pupunta at nalaman niya na hindi sila tatanggo sa pinakamalalim na floor na 94th floor kundi magsisimula lamang sa 92nd floor upang masigurong gumagana ng maayos ang bagong party. Labis na ikinagulat ito ni Orhan dahil sa palagay niya ay hindi dapat magsimula ang Heroes Party sa 92nd floor lalo na may bagong candidate na kapalit niya. At mas nararapat na dumaan muna sila sa mas mabababang floors upang masukat ang kanilang teamwork. Sa huli ay napagdesisyonan niyang sayang lamang ang oras kung patuloy niyang iisipin ang Heroes Party at mas mabuting mag-focus na lang siya sa layunin niya. Samantala sa 92nd floor ay pinapalakas ni Oliver, ang leader ng party, ang loob ng kanyang team at sinabing hindi sila dapat magkaroon ng problema sa pag-clear ng dungeons na ito ngunit kailangan pa rin nilang manatiling maingat. Pagkatapos nito ay humarap siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang party na si Philly. Isang green-haired enchanter, at sinabi ng tank sa kanya na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Habang sumabat naman ang idiot mage at sinabing hindi raw si Philly isang jack of all trades jackass tulad ni Orhan kaya wala silang magiging problema. Pagkatapos ay humarap si Oliver kay Luna na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita bilang tahimik na pagtutol dahil kailanman ay ayaw niyang umalis si Orhan. Ngunit naniniwala si Oliver na pagkatapos ng dungeon run na ito ay mapipilitan kahit si Luna na aminin na tama ang naging desisyon nila at si Orhan ang naging problema. Napag-alaman na hindi pala kasama si Luna sa planong binuo ni na Oliver at ng iba pa para itaboy si Orhan sa grupo at nalaman lamang niya ito noong gabing binabati ni Oliver si Philly dahil sa pagpasok nito sa party at nagdaos pa sila ng welcome party para sa kanya. Parehong tinukso ni Naan at Derek si Orhan at sinabing ngayong may totoong enchanter na sila sa halip na isang walang kwentang jack of all ay tiyak na matatapos nila ang dungeon at mararating ang 100th floor sa napakaikling panahon. Sinabi pa ni Ann kay Philly na tila marami silang pera ngunit dahil sobrang maingat si Orhan sa paggastos ay hindi raw nila kailanman nagamit iyon ng todo para sa personal nilang pangangailangan. Medyo nailang si Philly at nagtanong kung hindi ba ang party funds ay para lamang sa party at hindi para sa personal na gamit. Ngunit winagayway lamang ni Ann ang kanyang pag-aalala at sinabing marami silang pera at ano raw ang silbi ng pera kung hindi mo naman alam kung paano ito gastusin. Nagsalita si Oliver sa gitna ng usapan at sinabing dapat tapos na sila sa pag-uusap tungkol kay Orhan at mag-move on na dahil hindi na raw ito mahalaga sa kanila sa puntong iyon. At habang itinataas nila ang kanilang mga baso bilang pagdiriwang sa pagsali ni Philly sa party ay biglang pumasok si Luna sa silid na hingal at sinabing kailangan niyang makausap si Oliver. Bigla niyang napansin si Philly na hindi pa niya kilala sa puntong iyon at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado.
Ngunit sinabi ni Oliver na maaari at dapat daw nilang pag-usapan iyon mismo sa harap ng lahat kaya wala nang nagawa si Luna kundi sabihin na narinig niya lang nasasama si Orhan sa isang raid kasama ang Night Silver Rabbits at nagtanong kung paano pa raw iyon naging posible. Parehong nalito sina Derrick at Anne, at nagtanong si Anne kung paano raw nakasali si Orhan sa Night Silver Rabbits sa loob lamang ng 3 araw gayong sinabi nila sa kanya kung gaano siya kaina. Habang iginiit naman ni Derrick na malamang ay patuloy pa rin itong ipinapakita ang kanyang S-rank badge na utang naman daw niya sa party nila kaya niya nakuha ang trabaho. Nalilito si Luna at nagtanong kung ano raw ba ang pinagsasasabi nila nang sabihan siya ni Oliver na kumalma muna at makinig. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay sumingit si Anne at sinabi kay Luna na ang walang kwentang Jack of all na si Orhan ay umalis na sa party 3 araw na ang nakalipas. Labis itong ikinagulat ni Luna at napabulalas siya kung tuluyan na bang sumuko si Orhan sa kanila. Ngunit si Derrick, ang dambuhalang idiot, ay nagbukas ng kanyang malaking bibig at sinabi na kabaligtaran ang nangyari dahil hindi raw umalis si Orhan kundi sila mismo ang sapilitang nagpaalis sa kanya sa party dahil isa raw siyang talunan. Labis na nabigla si Luna at humarap kay Oliver upang itanong kung totoo ang sinasabi nito. Mahinahong sumagot si Oliver na totoo ang lahat ng iyon at sinubukan pa niyang ipakilala si Philly bilang bagong miyembro. Ngunit agad siyang pinutol ni Luna at sinabing malinaw niyang ipinahayag na tatutol siya sa sino mang papalit kay Orhan. Naikinainis ng Zero Tank na sinigawan siya na manahimik dahil sinusubukan lamang siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma ni Oliver si Derrick at sinubukang kausapin ng maayos si Luna sa pagsasabing hindi na raw sapat si Orhan para sa party at pabigat na lamang siya sa kanila sa puntong ito. Ngunit mariing tumutol si Luna at sinabing hindi siya sang-ayon dahil si Orhan ang puso ng party at siya ang pangunahing dahilan kung bakit nakarating sila hanggang doon at sinabi pa kay Oliver na imposible silang makarating ng mas malayo kung wala siya. Saka sumabat ang isa pang as at sinabing si Luna lamang ang nag-iisip na may espesyal kay Orhan at wala na raw magagawa dahil napagdesisyonan na ang lahat at tuluyan nang itinaboy si Orhan palabas ng party. Pagkatapos ay sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan na nilang pag-usapan ang mga agarang plano at ipinaliwanag na dahil ito ang unang pagkakataon na magtatrabaho silang lahat kasama si Philly ay magsisimula sila sa 92nd floor at unti-unti nilang tatahakin hanggang sa 94th floor. Gayunpaman, mariing tinanggihan ni Luna ang plano at sinabing wala siyang death wish tulad ng tila mayroon ng iba. Naikinatawa ni Derrick habang sinasabi kung paanong magkakaroon sila ng death wish gayong magsisimula sila sa 92nd floor kahit nakaabot na sila noon hanggang 94th floor. Ngunit sumagot si Luna na kahit pa isang napakahusay na enchanter si Philly ay nararapat pa rin silang magsimula muna sa mas mabababang floors at saka unti-unting umakyat. Muling iginiit ni Derrick gamit ang makapal niyang bungo na nalinis na nila ang 93rd floor kaya bakit pa sila bababa. Ngunit sinabi ni Luna na baliw sila kung iisipin nila iyon dahil ang 92nd floor ay kinaroroonan ng Black Dragon at halos hindi nga sila nakalusot noong huli silang lumaban dito. Tumawa si Anne at sinabing iyon ay noong may mahina silang enchanter sa team at sa pagkakataong ito ay magiging madali na lamang ang laban sa Dragon. Sinabi naman ni Oliver na susubukan lamang nila kung gaano sila kahusay magtrabaho bilang isang team at wala silang balak talagang labanan ang Black Dragon. Ngunit muling nagtangkang makipagtalo si Luna at iginiit na kahit ganoon ay dapat pa rin silang magsimula sa mas mababang floors. Subalit pinutol siya ni Oliver at sinabing napagdesisyonan na ang lahat at hindi na iyon mababago. Samantala sa aktwal na laban ay hinarap ng Heroes Party ang mammoth ng 92nd floor na madali nilang natalo noong nakaraan ngunit ngayon ay tila nahihirapan sila. Sinalakay ni Oliver ang mammoth at tinangkang hampasin ito ng kanyang espada ngunit naharang ng halimaw ang atake at naitulak siya pabalik sa cover habang naghahanda naman si Derek para sa posibleng counterattack. Nang makarating sa likod ng cover ay nawala ang buff ni Oliver at napansin niyang sa tuwing nawawala ang mga buff ay parang binibigatan ng husto ang kanyang katawan, kaya humarap siya kay Philly at tinanong kung bakit napakabilis mawala ng kanilang buffs. Na sinagot naman ni Philly na hindi pa niya lubusang nauunawaan kung paano sila lahat lumalaban bilang isang team kaya dapat ay gaganda pa iyon sa paglipas ng oras. Bahagya itong ikinagulat ni Oliver dahil naalala niya kung paano agad naunawaan ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob lamang ng unang ilang oras ng kanilang unang araw na magkakasama sa dungeon.
Biglang gumamit ang mammoth ng isang energy blast na nakatuon kay Derek na sinubukang harangin ito ngunit nadulas at na-redirect ang beam patungo kay Anne na agad sumigaw kay Derek at tinawag itong idiot. Kahit si Derek ay nagtaka kung bakit hindi naging epektibo ang kanyang block gayong dapat ay madali lamang para sa kanya ang harangin ang ganitong uri ng power blast. Nagpa siya si Anne na sumabak at pinaulanan ng fire blast ang halimaw ngunit halos wala itong epekto sa mammoth na ikinagulat ni Oliver kaya sinigawan niya si Anne na seryusuhin ang laban. Ngunit sumagot si Anne na ginagawa lang niya ang karaniwan niyang ginagawa at sa hindi malamang dahilan ay mas mahina ang kanyang mga atake. Inutusan ni Oliver si Philly na palakasin muli ang magic damage ni Anne at sinunod naman niya ito. Ngunit kahit sa pagkakataong ito ay ginamit ni Anne ang kanyang fire blast sa mammoth ay hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas. Bilang ganti ay muling gumamit ng power blast ang mammoth at muntik nang tamaan si Anne na halos hindi nakapagtago sa likod ng isang bato. Labis na nagulat si Oliver dahil ang magic ni Philly ay dapat na mas malakas kaysa kay Orhan ngunit kahit ganoon ay patuloy pa rin silang pinahihirapan ng halimaw na wala naman silang naging problema noong huli nila itong hinarap. Isang panibagong power beam na tumutok sa kanya ang nagbalik kay Oliver sa realidad at muntik na niya itong maiwasan habang ang kasunod na beam ay naharang naman ni Derek. Inutusan ni Oliver si Anne na F-flank ang halimaw ngunit nabigo siya dahil napigilan siya nito at inatake kaya napilitan siyang umatras pabalik. Agad na humarap si Oliver kay Philly at sinabihan itong bantayan ang mga galaw ng halimaw at bigyan sila ng babala. Ngunit sumagot si Philly na imposible para sa kanya na gawin iyon habang sabay-sabay niyang inaasikaso ang iba pang gawain. Sinabi ni Oliver na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang takbo ng laban, ngunit sumabat si Anne at sinabing lubos na walang silbi si Philly at hindi na sana nila ito isinama sa party. Doon napagtanto ni Oliver na tila hindi na sila kasing lakas ng nakasanayan nila at hindi niya man lang mailabas ang buong lakas ng kanyang espada. Sa teorya, ang magic ni Philly ay dapat sana magbigay sa kanila ng napakalaking power boost. Kaya ang tanong ay kung ano nga ba talaga ang mali. Ngunit bago pa sila makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin ay biglang lumitaw mula sa kailaliman ng dungeons ang Black Dragon at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Agad na pinagpawisan si Luna sa takot at sumigaw na kailangan na nilang lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa at walang kahirap-hirap na dinurog ang mammoth sa ilalim nito. Labis na nabigla si Oliver at inisip kung bakit lumabas ang Black Dragon sa kinalalagyan nito gayong hindi naman ito dapat mangyari. Ngunit tumanggi pa rin siyang umatras at iginiit na minsan na nilang natalo ang dragon at magagawa nila itong muli. Agad na pamwesto si Derek upang harangin ang fireball attack ng dragon ngunit sa kanyang pagkagulat ay hindi na siya ganoon kalakas at kaagad siyang tinangay ng atake. Samantala sinubukan namang gumamit ni Anne ng kanyang fireball ngunit kahit nakapagtago na siya sa likod ng isang bato ay tinamaan pa rin siya at nawalan ng malay. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan na nilang tumakas ngunit sinabi lamang ni Oliver kay Philly na i-buff siya at sa kanya siningil ang kanyang strangest attack laban sa fireball ng dragon at sabay silang nagbanggaan. Halos hindi niya mapanatili ang sarili habang tinatangay siya ng shockwave hanggang sa bumagsak siya sa isang tuhod na litong-lito at hindi malaman ang gagawin. Mabilis siyang inalalayan ni Luna at sinabi na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal kung hindi ay mamamatay silang lahat doon. Ngunit sinabi ni Philly na ang emergency teleport ay direktang magdadala sa kanila sa isang lower rank boss room at kakailanganin nilang labanan iyon. Subalit iginiit ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Pumayag si Oliver at tinipon ng buong team at binuksan ang portal upang makatakas. Ngunit bago pa sila makapasok ay biglang sumugod ang dragon at itinulak sila pabalik at sa matinding pagkabigla nila ay pumasok mismo ang dragon sa portal bago tuluyang maglaho. Sa una ay inisip ni Derek na mabuti na rin iyon ngunit sinabi ni Luna na ito na ang pinakamasamang posibleng mangyari dahil may isang low-rank adventurer party ang tiyak na mamamatay sa kamay ng dragon, kaya sinabi niyang kailangan nilang bumalik agad sa guild at pilitin itong mag-force teleport sa lahat ng nasa dungeon. Sumang-ayon si Oliver at agad silang nagsimulang tumakbo palabas. At doon ipinaliwanag ni Luna sa kanila na ang tunay na dahilan kung bakit pakiramdam nila ay sobrang hina nila ay dahil si Orhan mismo ang nakabuo ng ilang original spells na nagpapalakas sa lakas ng bawat magic attack niya ng hanggang 50 times. Labis itong ikinagulat ni Philly dahil kahit si Selma ay hanggang 10 times increase lamang ang kayang gawin.
Ngunit sinabi ni Luna na iyon ang katotohanan at iyon din ang dahilan kung bakit pakiramdam nila noon ay napakalakas nila. Samantalang sa totoo lang ay malakas lamang sila kapag kasama si Orhan at kung wala siya ay wala silang pinagkaiba sa isang ordinaryo at mediocre na grupo ng adventurers. Gayunpaman ay tumanggi si Oliver na paniwalaan iyon at nanumpang papatayin niya ang dragon kahit wala si Orhan habang patakbo silang lahat patungo sa guild house na umaasang wala pang napapatay ang dragon. Pagbalik nila sa 50th floor, sinabi ni Orhan sa kanyang party na kapag narating na nila ang 51st floor, kumpleto na ang kanilang objective at babalik na sila para sa araw na iyon gamit ang teleportation crystal. Kaya naman tumango ang lahat ng miyembro ng grupo bilang pagsang-ayon. Ngunit biglang nakaramdam si Orhan ng kakaibang kabigatan sa kanyang sikmura. Kaya tumingin siya sa paligid ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na kalangitan kung saan tuluyang natatakpan ng makakapal na ulap ang araw at naisip niya kung bakit nakakaramdam siya ng ganitong pakiramdam kahit mukhang maayos naman ang lahat sa ngayon. At sa lalong madaling panahon ay haharapin na nila ang floor boss na hindi naman dapat maging malaking problema para sa mga guide. At pagkatapos noon ay maaari na silang umuwi at ituring ang misyon bilang isang ganap na tagumpay. Kaya bakit parang may babalang pakiramdam siyang nagsasabing may malubhang nangyaring mali at kailangan na nilang umalis agad. Nang biglang maputol ang kanyang pag-iisip nang magtanong si Carol kung anong klase ng mga halimaw ang maaari nilang makalaban sa pagkakataong ito. Napansin ni Orhan ang kasab-ikan sa mga mata nito at pinaalalahanan siya na isa siyang tank na ang pangunahing tungkulin ay protektahan ng iba nilang kasamahan at hindi siya pwedeng basta sumugod sa mga kalaban na umaasang kaya niyang patayin ang lahat ng mag-isa. Ngunit tila hindi sang-ayon si Carol at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kaaway mag-isa. Teknikal na pinapadali lang daw niya ang trabaho ng kanyang mga kasamahan at hindi na sila malalagay sa anumang panganib. Dagdag pa niya na naniniwala siyang ang tunay na trabaho ng isang tank ay ang manatili sa front lines. Na siya namang ginagawa niya sa bawat laban, at agad pa siyang nagsimulang humingi ng mas maraming payo kung paano pa siya magiging mas mahusay sa pakikipaglaban. Kaya napabuntong hininga si Orhan sa pagod at sinabi sa kanya na dapat na siyang matutong makipagtulungan bilang isang team sa halip na akuin ang lahat ng mag-isa dahil mas maaga niyang matutunan ito ay mas makabubuti para sa kanyang kinabukasan kung saan ang tanging paraan para umusad ay ang umasa sa kanyang mga teammates. Ngunit hindi nagustuhan ni Carol ang tunog ng sinabi niya at inisip na boring iyon. Samantalang sinabihan naman siya ni Logan na makinig at magpasalamat dahil bihira ang makakuha ng ganoon kagandang payo. At sinabi pa niyang kahit ang dakilang adventurer na si Albert ay nagsabing teamwork is dreamwork. Kaya ibinaling ni Orhan ang kanyang pansin sa munting blondie at tinanong kung ang tinutukoy niya ba ay si Albert mula sa Night Rabbit Clan. Na ikinatuwa ni Logan dahil may iba pa palang nagbabasa at hindi lang basta kumikilos na parang barbarian sa dungeon. At sinabi ni Orhan na sa tingin niya ay halos lahat ay kilala ang dakilang Albert dahil siya ang hindi mapapantayang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits at pinaniniwalaang namatay siya noong nakaraang taon habang nilalabanan ang Black Dragon sa 92nd floor. Dagdag pa ni Logan na kahit sa kanyang kamatayan ay naging isang alamat si Albert na hindi kailanman makakalimutan. Ngunit bahagyang nanahimik si Carol at malungkot na sinabi na namatay si Albert habang sinusubukang protektahan ng isa sa kanyang mga kasama kahit na iyon naman talaga ang trabaho ng isang tank. Dumidilim ang mood ni Carol habang ipinagpapatuloy niyang sabihin na alam ni Albert na ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng pagkawala ng mga ngiti sa kanyang pamilya. Pero wala raw talaga siyang pakialam. Kaya naniniwala siya na ang pinakamabisang paraan ng pagiging isang defender ay ang panatilihing malayo sa sarili ang taong pinoprotektahan sa lahat ng oras. At tinapos niya ito sa pagsasabing kung siya ang lalaban mag-isa sa frontline habang nananatili sa likuran ang kanyang team. Hindi sila malalagay sa panganib at makakatakas pa sila kung sakaling pumangit ang sitwasyon. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at napagtanto niyang lampas na ito sa kaya niyang panghimasukan at bilang isang outsider ay hindi na siya dapat manggialam pa. Kaya nagpasya siyang gama ng usapan at sinabi kay Carol na siya ang aasahan niya ngayong araw sa pagharap sa mga kalaban. At agad namang lumiwanag muli ang mukha nito habang sinasabi na ipagkatiwala na lang sa kanya. Samantala si Sofia, ang attention ho,
ay agad na ibinaling ang atensyon ng lahat sa kanyang sarili habang nagpapakapikmi at tinatanong si Orhan kung ano ang mga kakulangan niya at paano siya gagaling bilang isang teammate at bilang isang mage. At nang marinig ito ay sumali rin si Logan at sinabing gusto rin niyang malaman kung paano pa niya mapapabuti ang kanyang sarili. Kaya sinabi ni Orhan sa kanilang lahat na kumalma muna at nagpatuloy sila sa pag-usad patungo sa 36th floor kung saan nagsisimula ng mag-warm up ang mga newbies. Tinawag naman ni Selma si Orhan at sinabing ngayon ang kanilang huling araw at ang pinaka-challenging sa lahat kaya kailangan nilang siguraduhin na walang magiging problema at matagumpay nilang matatapos ang expedition. Pagkatapos ay humarap siya sa party ni Orhan at sinabing mukhang nagustuhan talaga siya ng mga bata. At tapat na inamin ni Orhan na matapos ang newspaper article ay inakala niyang nawala agad ang lahat ng respeto ng mga ito sa kanya. Pero mali pala siya dahil mas matalino at mas independent ang mga batang ito kaysa sa inaakala. Sumang-ayon si Selma at sinabing kahit minsan ay mahirap silang hawakan ay malinaw na maliwanag ang hinaharap ng grupong ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay isang napakalaking dagok sa kanilang clan dahil siya ang bituin ng grupo at matapos iyon ay mabilis silang napag-iwanan. At doon nagsimulang manguna ang dating clan ni Orhan na Heroes Party. Sinabi naman ni Orhan na napakahirap din ang laban nila sa Black Dragon at madali sana silang mawalan ng isang miyembro sa laban na iyon na tuluyang makakapagpahina sa kanilang party. Sagot ni Selma na hanggang ngayon ay bukas pa rin ang puwang na iniwan ni Albert at hindi pa rin nila ito kailanman napupunan. Kaya direkta niyang tinanong si Orhan kung nais ba niyang sumali sa kanilang party. Sinabi ni Orhan na labis siyang pinararangalan ngunit tumanggi dahil wala nang pangangailangan ng isang party sa dalawang enchanter lalo na kung ang isa sa mga iyon ay ang pinakamahusay na sorcerer sa buong continent, na mula si Selma ngunit sumagot na hindi niya siya tinutukoy bilang enchanter kundi bilang isang swordsman. Bagay na ikinagulat ni Orhan, ngunit sinabi ni Selma na oobserbahan niya siya ngayong araw upang makita kung anong klaseng kakayahan mayroon siya bilang isang swordsman. Hindi nagtagal ay naghiwa-hiwalay na silang lahat sa kanilang grupo. At naiwan si Orhan kasama ang tatlong newbies na siya ang nakatalagang magbantay. Kaya nagtanong si Carol kung bakit kailangan pa nilang maghiwa-hiwalay ng ganoon dahil hindi niya gusto ang ideya na maliga sa parang labyrinth na mga kuweba. Ngunit natawa si Orhan at sinabi na magandang training ito para sa kanila dahil madalas talagang kailangang maghiwalay ang isang party upang masuri ang maraming passageway ng sabay-sabay at mahanap kung alin ang papunta sa boss room. At iyon din ang dahilan kung bakit laging may advantage ang mga clan na maraming miyembro tulad ng Night Sky Rabbits dahil kaya nilang masuyad ang buong cave system ng napakabilis. Sinabi naman ni Logan na nakarating na si Orhan sa pinakamalalim na floor na narating ng kahit sino kaya siguradong wala silang magiging problema rito. Habang sina Selma at Carol ay pumaligid sa kanya at sabay-sabay na nagtanong kung ano ang itsura ng dungeon sa mas malalalim na antas at kung anong klaseng mga halimaw ang makikita roon. Kaya ipinaliwanag ni Orhan na nagsisimula ang deep floors bandang level 72 kung saan biglang nagbabago ang ecosystem at nagiging mabagsik na snowy mountain na may madalas na blizzard at snowstorm. Pati na rin ang mga ice lizard na nagkukubli sa dilim at naghihintay na makatulog ang kanilang biktima. Matapos iyon ay pinaalalahanan sila ni Orhan na mag-focus muna sa kasalukuyang gawain dahil ayaw niyang matakot sila sa puntong iyon. Kaya mas lalo pa silang pumasok sa dungeon. Ngunit kapansin-pansin na tila walang laman ang buong cave na nagdulot ng nakakatakot at eerie na pakiramdam. At sinabi ni Logan na wala pa silang nakikitang kahit isang monster sa floor na iyon. Kaya humarap siya kay Orhan at nagtanong kung normal bang ganito ang 40th floor. Ngunit umiling lamang si Orhan habang lalo pang humihigpit ang kaba sa kanyang sikmura at naisip niya kung tama ba ang kutob niya na may seryosong mali sa dungeon ngayong araw. Nagsimula namang magingay si Carol dahil gusto na niyang makalaban ng mga monster. Nang biglang may lumabas na isang blue goblin mula sa likod ng isang bato. At sa sobrang tuwa ni Carol ay agad siyang sumugod dito nang hindi nag-iisip. Sinubukan ni Orhan na pigilan siya ngunit huli na ang lahat kaya mabilis niyang ginamit ang agility down debuff upang pabagalin ang galaw ng goblin. Na naging dahilan upang mapatay ito ni Carol sa isang mabilis na atake.
Nagsimula siyang mag-celebrate ngunit sinita siya ni Orhan at sinabing huwag siyang basta sumusugod sa mga kalaban nang hindi nag-iisip dahil ang mga Blue Goblin ay napakabilis at napakalakas at maaari siyang nalagay sa panganib na magpapa-out of position kina Logan at Sofia at ilalagay rin sila sa alanganin. Agad namang kinilala ni Carol ang kanyang pagkakamali kaya minabuti ni Orhan na turuan siya ng estilo ng active defense at ipinaliwanag na kailangan niyang tutukan ang galaw ng kalaban at umatake sa tamang sandali. Na eksakto bago pa man ito makapaglabas ng sariling atake, dahil sa ganitong paraan ay tuluyang mapipigilan ang pag-atake ng kalaban at mabibigyan ng napakalaking advantage ang buong party. Namangha si Carol sa narinig niya ngunit maya-maya ay itinulak siya ni Logan sa tabi at humingi rin ng gabay, ngunit bago pa sila makalapit ay sinabi ni Orhan na lumingon sila dahil may dalawang wolf monster na papalapit sa kanila mula sa likuran. Biglang nag-activate ang isang magical trap at tinamaan sila ng mga spike sa katawan. Kaya sinabi ni Orhan kay Logan na dapat unahin niyang pag-aralan ang mga trap spells dahil makakatulong ito para makapag-focus ang team niya sa mga kalabang nasa harapan imbes na mag-alala pa sa posibleng umatake mula sa likuran. At buong sigasig namang pinakinggan ni Logan ang bawat salita habang iniisip niya sa sarili na gusto niyang maging isang mage na katulad ni Orhan sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Sofia at sinabi na kailangan na rin niyang matutong gumamit ng dalawang magic spell ng sabay. Sagot ni Sofia ay parang komplikado iyon ngunit tiniyak ni Orhan na hindi ito kasing hirap ng tunog nito at sa kaunting practice ay kayang-kaya ng kahit sino ang gumamit ng dalawang magical spell ng sabay. Dagdag pa niya na ang mga advanced level casters ay kaya pang gumamit ng 12 ng magic spells ng sabay-sabay. Bagay na ikinagulat ni Sofia kaya tinanong niya kung bakit hindi na lang siya mag-focus sa mas malalakas na bersyon ng mga kasalukuyang magic na ginagamit niya. Ipinaliwanag naman ni Orhan na ang paggamit ng mas malalakas na magic attacks ay nangangailangan ng oras para ma-process at may handa ang spell. Na nagre-resulta sa mahabang downtime kung saan lubos silang vulnerable at halos wala silang magawa. Ngunit kung matututo siyang gumamit ng multiple spells ay maaari niyang ihanda ng pauna ang ikalawang spell habang papalabas pa lang ang una. At sa ganitong paraan ay halos magiging zero ang downtime niya at hindi na siya malalagay sa alanganin sa gitna ng laban. Matapos nito ay narating na rin nila ang boss room kung saan nagsama-sama ang mga guide at sinabi sa mga newbies na manatili sa likuran at manood habang sila ang haharap sa boss. Pumasok si Orhan sa boss room kasama ang iba at pinaalalahanan silang mag-focus sa kanilang mga atake dahil susuportahan niya sila hanggat kaya niya. At sa pagsisimula ng laban ay agad na naging agresibo si Orhan nang sunggaban niya ang perpektong timing at hiwain ang mga paa ng halimaw eksakto sa sandaling ito ay aatake na sana. Dahilan upang ito ay matisod at umatras, at bago pa man makabawi at maibalik ng monster ang balanse nito ay nakapaglagay na si Orhan ng isang trap sa likuran nito na lumikha ng pader at tuluyang hamarang sa anumang pag-iwas ng boss. Agad namang gumamit si Selma ng multicast magic at sabay-sabay na lumikha ng 5 magic circles upang umatake habang hinaharang ng tank ang mga atake at tinapos naman ng isa pang swordsman ang laban sa isang malinis na slash ng kanyang espada. Namangha ang mga newbies habang pinapanood kung paano natapos ang laban sa isang iglap. At hindi makapaniwala si Logan sa eksaktong precision ng galaw ng mga ranker dahil walang nasayang na hakbang at bawat kilos ay parang perpektong larawan. Matapos nito ay nagpatuloy ang expedition at nilinis ang bawat floor hanggang sa tuluyang marating ang boss room ng floor number 50. Kung saan ang boss ay isang higanteng crab na may halos indestructible na shell. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat at kung kaya niyang hiwain ang giant claw ng crab ay kayang-kaya na nilang tapusin ito at makauwi para sa isang masaganang feast, kaya ngumiti si Orhan at inilabas ang kanyang espada habang kumpiyansang lumalapit sa higanteng halimaw, samantalang pinaalalahanan naman siya ng tank na mag-ingat dahil ang shell ng crab ay kilalang napakatigas at napakahirap basagin. Ngunit tila wala itong pakialam kay Orhan dahil agad siyang tumalon sa ere at buong lakas na ibinagsak ang kanyang espada sa joint ng crab. Walang kahirap-hirap na hiniwa ang giant claw nito at tuluyang inalis ang nag-iisang banta na kailangan sana nilang pag-ingatan. At matapos iyon ay madali nang tinapos ni na Selma at ng iba pa ang halimaw. Kaya nagpalakpakan ang lahat habang tuluyan nang natapos ang expedition at naghanda na silang bumalik. Subalit biglang naputol ang kanilang pagdiriwang nang maramdaman ni Orhan ang isang napakalakas na pakiramdam ng pangamba,
At sa isang iglap ay tila nabasag mismo ang realidad habang isang Black Dragon ang lumitaw mula sa rift at diretsyong lumilipad patungo sa kanila. Si Selma at ang iba pang mga supervisor ay naiwan na walang masabi dahil alam nila kung gaano kapanganib ang dragon na iyon, at kahit si Orhan ay walang ideya kung paano ito haharapin dahil imposibleng matalo nila ang nilalang na ito sa kasalukuyan nilang kalagayan. Ang tanging tunay na opsyon nila ay subukang makalusot sa dragon o makarating sa teleportation crystal, ngunit mas madaling sabihin iyon kaysa gawin, lalo na't ang iba ay labis na natatakot para makagalaw man lamang. Karaniwang tina-target ng mga halimaw ang malalaking grupo ng tao, kaya malamang sila ang magiging unang biktima ng dragon, at alam ni Orhan na ibig sabihin nito ay maaari siyang mabuhay kung tatakbo siya ng mag-isa, ngunit kailanman ay hindi niya iiwan ang mga batang iyon. Kaya nagpasya siyang isugal ang lahat at labanan ang Black Dragon hanggang kamatayan. Sinigawan niya ang iba pang supervisor at inutusan silang gawin ang lahat ng makakaya nila upang mapanatiling buhay ang mga bata, kaya agad silang natauhan mula sa takot at pumwesto sa defensive position habang sumugod si Orhan sa dragon, tulad ng inaasahan niya. Itinutok ng dragon ang fireball nito diretso sa grupo, at kahit nakapaglagay na sila ng barrier, alam ng lahat na walang paraan para kayanin ng barrier ang isang dragon's breath na ganoon kalakas. Gayunpaman, sa mismong sandali ng pagtama, nagawa ni Orhan na mag-cast ng split-second buff upang palakasin ang barrier ng sapat para makaligtas ang lahat. Napakabilis nito kaya halos si Selma lamang ang nakapansin na gumamit siya ng support magic. Ngunit mas malaki pa ang problemang kinakaharap niya ngayon dahil sinusubukan niyang humanap ng opening para umatake sa dragon, kaya naghagis siya ng dagger patungo sa mata nito, at bagamat nagawa ng dragon na isara ang mga mata nito sa tamang oras upang protektahan ang sarili, iyon mismo ang inaasahan ni Orhan. Nang nakapikit ang dragon, tumalon siya sa ere at tinarget ang leeg nito gamit ang isang strike na napakalakas at nagdulot ng maliit na pagsabog. Namangha ang iba na nagawa ni Orhan na magpakawala ng ganoong kalakas na kapangyarihan sa isang atake lamang, ngunit kahit ganoon kalakas ang ataking iyon ay hindi pa rin sapat upang talunin ang dragon. Sa katunayan, tila wala itong anumang pinsala, na lalong nag-alala sa lahat, ngunit tiniyak ni Orhan sa kanila na walang dapat ipag-alala dahil may plano siya. Isinuot niya ang isang espesyal na kwintas at muling sumugod upang atakihin ang dragon. At nang magpakawala ang dragon ng fireball patungo sa kanya, agad itong na-redirect ni Orhan gamit ang isang reflective wall spell. Namangha si Logan sa nasaksihan niya dahil hindi pa siya kailanman nakarinig ng spell na kayang ibalik ang mga atake pabalik sa kalaban, at iyon ay dahil isa ito sa mga original spells ni Orhan. Inaasahan sana ni Orhan na sapat ang lakas ng apoy ng dragon upang masugatan ito, ngunit nananatili pa rin itong walang kahit anong pinsala, kaya mapipilitan siyang gumawa ng mas matinding hakbang. Nagcast siya ng status boost spell sa sarili niya, isang spell na nagdodoble sa stats ng lahat ng skills ng kanyang core attributes, ngunit nag-aalala pa rin si Selma dahil kahit malakas si Orhan, ang simpleng pagdodoble ng kanyang stats ay hindi magiging sapat upang makipagsabayan sa kapangyarihan ng dragon. Gayunpaman, hindi kailanman binalak ni Orhan na hanggang pagdodoble lamang ang gagawin niya, kaya nagpatuloy siya at nagcast pa ng status boost sa sarili niya ng 4 pang beses, na nagtaas ng kanyang kapangyarihan ng 32 beses kumpara sa orihinal. Naiwang lubos na hindi makapaniwala si Selma dahil karaniwan, kapag sinubukan mong i-cast ang parehong spell ng maraming beses, ni-reset lamang nito ang duration ng spell at hindi nag-stack ang mga epekto nito, kaya wala siyang ideya kung paano nagawa ni Orhan ang ganoong kahindik-hindak na bagay. Ngunit may kutob siya na hindi lamang ito ang alas ni Orhan. Sa 32 times boost, kaya na ngayong gumalaw ni Orhan ng napakabilis na hindi na siya masundan ng paningin ng iba, ngunit hindi niya ito mapapanatili ng matagal dahil ang pagcast ng katumbas ng 30 spells ng sabay-sabay ay may napakalaking epekto sa kanyang katawan. Nais niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon kaya muli siyang tumalon diretso patungo sa dragon, ngunit habang nasa ere siya, nagsimulang iwas-iwas ng dragon ang buntot nito upang pabagsakin si Orhan mula sa himpapawid. Gayunpaman, nagawa ni Orhan na lumikha ng isang floating platform sa ilalim ng kanyang mga paa upang maiwasan ang tail swipe. Ang platform na nilikha niya ay hindi resulta ng isang spell kundi gawa ng kanyang espesyal na kakayahan, isang kapangyarihang taglay ng ilang tao. Sa kaso ni Orhan, ang kanyang ability ay Magical Convergence,
na nagbibigay daan sa kanya upang tipunin ang magic sa isang punto at gawing materyal ito. Nagagawa rin niyang gamitin ang raw magic upang itulak ang sarili sa ere, kaya napaka-versatile ng kanyang ability sa labanan, ngunit hindi ito nangangahulugang siya lamang ang may ganitong kapangyarihan. Si Oliver ay may taglay ding parehong ability, ngunit sa halip na gamitin ito para sa mobility, ginagamit niya ito upang palakasin ang kanyang mga atake. Nagcast si Orhan ng sunod-sunod na buff sa kanyang espada habang muli siyang sumusugod para umatake, at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang makapagdulot ng disenteng pinsala sa dragon, ngunit ang pagod mula sa pagpapanatili ng lahat ng kanyang buffs ay unti-unti nang bumabawi sa kanya. Nakikita ni Selma na nahihirapan na si Orhan, ngunit ang iba pang mga supervisor ay hindi sapat ang lakas upang makasabay sa dragon, at kahit sumama pa siya sa laban nang wala ang iba, hindi rin niya iniisip na makakatulong siya ng malaki kay Orhan. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaramdam si Selma ng tunay na takot kaya hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan gaano man niya subukang pigilan ito, ngunit gagawin pa rin niya ang lahat upang matiyak na ligtas ang mga estudyante upang makapag-focus si Orhan sa kanyang laban. Ilang taon na ang nakalipas, noong bata pa si Orhan, ginugugol niya ang buong araw sa pakikipaglaro kina Luna at Oliver sa kanilang nayon at namumuhay silang lahat ng payapa. Ngunit nagbago ang lahat nang umatake ang Fire Nation. Isang araw ay nasa labas ng nayon sina Orhan at Oliver para magsanay, at pagbalik nila ay natagpuan nilang ang buong nayon ay sinunog hanggang sa maging abo ng mga bandido at ang lahat ng kakilala nila ay pinaslang sa mga lansangan. Lubos silang naduraj at kinamuhian ang kanilang mga sarili dahil hindi nila naprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanila, ngunit wala na silang magagawa noon. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa paglilibing sa mga bangkay ng kanilang mga kaibigan at pamilya na napatay sa pag-atake, at mula sa araw na iyon ay nanumpa sina Orhan at Oliver sa isa't isa na magiging sapat ang kanilang lakas upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang ganitong trahedya. Iyan ang pangakong buong buhay na pinagsikapan ni Orhan na tuparin, at hinding-hindi niya hahayaang may kahit isang dragon na hamarang sa kanya sa pagprotekta sa kanyang mga kaibigan. Ang purple mist na bumabalot sa dragon ngayon ay indikasyon na malapit na nitong pakawalan ang pinakamalakas nitong atake, kaya iniisip ni Selma kung ano ang balak gawin ni Orhan sa sitwasyong ito. Napag-isip-isip ni Orhan na ang purple mist ay malamang gumagana katulad ng magical convergence, ibig sabihin ay kasalukuyang nagtitipon ng enerhiya ang dragon para sa susunod nitong atake. Ginagamit ng dragon ang enerhiyang iyon upang bumuo ng mga sandata sa iba't ibang direksyon, ngunit noong huli siyang nakipaglaban sa isa sa mga nilalang na ito, mas marami itong ginagamit na sandata kaysa ngayon, kaya malinaw na minamaliit pa rin siya ng dragon at balak niyang samantalahin iyon. Kaya habang nagsisimulang magpaputok ang dragon kay Orhan, mabilis siyang kumikilos pakaliwat pakanan upang makaiwas at pagkatapos ay gumamit ng fireball upang ma-distract ang dragon habang lumalapit siya para muling umatake. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa karagdagang enerhiyang naipon ng dragon, ang mga kaliskis nito ay naging masyadong matigas para hiwain ni Orhan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil halos wala siyang puwang para makabawi ng hininga sapagkat tuloy-tuloy siyang binobomba ng dragon ng mana attacks, kaya naglagay siya ng rock wall upang protektahan ang sarili. Ngunit hindi iyon naging kasing epektibo ng inaasahan niya dahil nagawa ng dragon na i-bank ang isa sa mga spears nito paikat sa pader, na nag-iwan kay Orhan na lubos na lantad. Mabuti na lamang at nag-precast siya ng reflective wall spell para sa ganitong sitwasyon, ngunit totoo ngang muntik na siyang mamatay sa pagkakataong iyon. Patuloy na nanonood ang iba ng pigil ang hininga habang umaasang magtatagumpay si Orhan, ngunit hindi iniisip ni Selma na magiging ganoon kadali ang lahat dahil kahit nakakasabay si Orhan sa dragon hanggang ngayon, wala pa rin siyang naitatalang decisive blow. Ang pakikipaglaban ng solo ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Orhan, dahil gaano man niya kamuhian ang dati niyang party sa pagtataksil sa kanya, hindi niya may kakailan na napakalaki ng naitutulong ng mga ito. Noong huli silang humarap sa isang dragon, hinarang ni Derrick at Luna ang lahat ng mana attacks nito, nagbigay si Nelly ng perpektong cover fire, at sapat ang lakas ng divine flash ni Oliver upang tapusin ang laban. Ngunit ngayong wala sila rito, napipilitan si Orhan na gampanan ang lahat ng tungkulin nila ng sabay-sabay. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit hindi opsyon ang pagkabigo para sa kanya, kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang magtagumpay.
Nagsimula siyang gamitin ang mga active defense techniques na itinuro niya kay Caroline upang mapanatiling wala sa balanse ang dragon at maistorbo ang attack pattern nito, habang inilalayo rin ito upang hindi makapagpadala ang dragon ng anumang atake patungo sa mga estudyante. Nang makalayo siya ng sapat mula sa iba, sabay-sabay na pinakawalan ni Orhan ang malawak na hanay ng Fire Blast spells laban sa dragon. Nanatiling halos walang pinsala ang dragon, ngunit alam na ni Orhan na hindi iyon sapat upang tuluyan itong pabagsakin, kaya nga ilang sandali ang nakalipas ay gumawa siya ng ilang pagbabago sa kanyang fireball spells. Binago niya ang mga ito at ginawang mga patibong na sumisipsip ng ambient mana upang muling mag-activate sa regular na pagitan ng may mas matinding lakas, ibig sabihin ay patuloy nitong babanatan ang dragon ng paulit-ulit hanggang sa kanselahin ni Orhan ang spell. Unti-unting nababawasan ang health ng dragon dahil sa sunod-sunod na pagsabog, ngunit tumatanggi pa rin itong bumagsak at kalaunan ay nagawa nitong sirain ang lahat ng magic circles. Sa kabutihang palad, may ilan pa ring alas si Orhan. At dahil si Oliver ang nagbigay ng huling suntok noon gamit ang Divine Slash, nagpa siya si Orhan na gawin din ang sarili niyang bersyon ng galaw na iyon. Nang magpakawala ang dragon ng fireball patungo sa kanya, pinakawalan ni Orhan ang kanyang Divine Slash, at upang masigurong hindi ito maarang, nagcast siya ng Impact Puff sa mismong sandaling sumalpok ito sa apoy ng dragon, kaya lalo pang umusad ang slash ng may mas matinding puwersa hanggang tuluyan itong tamaan ng direkta ang dragon. Nagresulta ito sa isang napakalakas na pagsabog, at maya-maya ay may bahagi ng dragon na bumagsak sa lupa, dahilan upang isipin ng lahat na matagumpay na itong napabagsak ni Orhan. Ngunit taliwas dito, buhay na buhay pa rin ang dragon. Lumalabas na isinakripisyo nito ang buntot upang harangin ang slash ni Orhan, isang bagay na hindi niya naisip, bagaman sa totoo lang ay dapat niya itong inasahan mula sa isang napakalakas na boss. Nagsimulang magpakawala ang dragon ng mas marami pang blasts kay Orhan kaya muli siyang tumakbo upang umiwas, ngunit sa kalagitnaan nito ay naubos ang oras ng kanyang buffs kaya bumalik sa normal ang kanyang lakas. Nakita ito ni Selma at sinubukan niyang tulungan si Orhan sa pamamagitan ng pagcast ng sarili niyang status buff sa kanya, ngunit agad iyong kinansela ni Orhan at sinabi sa kanya na huwag makialam dahil hindi sapat ang lakas ng kanyang buffs upang makagawa ng malaking pagbabago sa sitwasyong ito. Sinabi niyang mag-focus na lamang siya sa pagprotekta sa mga estudyante dahil kaya niyang harapin ang dragon ng mag-isa. At habang sinasabi iyon ay nagcast siya ng panibagong quintuple status boost sa sarili bago pinatamaan ang dragon ng isang buff thunder shock spell. Ang lakas ng pagsabog ay tuluyang nagpabagsak sa dragon mula sa himpapawid, at nang bumagsak ito sa lupa, iniisip ng iba kung sa wakas ay napatay na ito ni Orhan, ngunit hindi pa rin, kahit papaano ay buhay pa rin ang dragon. Halos hindi makapaniwala si Orhan na hindi pa ito patay dahil nauubusan na siya ng mga alas na magagamit. Ang kanyang espada ay lampas na sa limitasyon nito at nabasag sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, nasa bingit na rin ng pagkatalo ang dragon, kaya isa pang solidong atake ay dapat sapat na upang tuluyan itong pabagsakin. Binitawan ni Orhan ang kanyang sirang espada at nagpa siya na ilabas ang kanyang trump card, kaya nagcast siya ng destruction spell at isinummon ang kanyang purong itim na greatsword, isang sandata na hindi pa kailanman nakita ng iba na ginamit niya. Ang destruction spell ay isang spell na nagko-compress ng lubos na pinatinding magic sa anyo ng isang espada na kasing lakas ng isang special rank spell. Pagkatapos ay tumalon si Orhan patungo sa dragon para sa huling face-off, ngunit sa halip na sumugod ng diretso, tumalbog siya sa 12-dosenang reflective walls na nakakalat sa buong battlefield upang pabilisin ang sarili bago tuluyang umatake mula sa itaas at wakasan ang dragon ng minsanan. Samantala, sa ibabaw, ang dating party ni Orhan ay nagmamadaling bumalik sa dungeon nang mag-activate ang force teleportation, na hinayla ang lahat ng nasa loob ng dungeon pabalik sa surface gaya ng plano. Ngunit sa kanilang pagkabigla, habang papasok na sana sila, bigla silang nakaharap sa Black Dragon. Sa una ay nagulat silang lahat, ngunit agad na pagtanto ni Luna na patay na ang dragon at malamang ay na-teleport ito kasama ng ilang adventurers. At sa tabi ng bangkay ng dragon, nakita niya si Orhan na nakasandal sa kanyang espada gamit ang natitira niyang lakas. Nakikita niyang nasa napakasamang kalagayan ang katawan nito kaya dali siyang lumapit upang pagalingin siya, ngunit pinigilan siya ni Orhan at sa halip ay hiniling na siya na lamang ang bahala sa natitirang cleanup dahil gusto na niyang umuwi at umidlip. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ni Luna na si Orhan lamang ang mukhang sugatan sa kanyang team, at ibig sabihin nito ay siya mag-isa ang tumalo sa Dragon, isang bagay na tila hindi ka panipaniwala. At kung pag-uusapan ng hindi ka panipaniwala, tahasan namang tumanggi si Derrick na paniwalaan iyon, at walang kahit anong ebidensya o katotohanan ang makapagbabago ng kanyang isip. Alam na ni Orhan na masasayang lamang ang kanyang hininga kung susubukan pa niyang makipag-usap sa isang blockhead na tulad niya. Kaya hindi pinansin ni Orhan ang provocation ni Derrick at nagpatuloy sa paglalakad pauwi, na lalo lamang nagpasiklab ng galit ni Derrick. Bigla namang sinigawan ni Luna si Derrick at sinabihang tigilan na ang pagpapahiya sa sarili dahil sa madaling salita, isa siyang bum at mananatili siyang bum hanggat hindi niya matanggap na mas mahina siya kapag wala ang tulong ni Orhan. Ang ganoong lohikal na pahayag ay lalo lamang nagpasiklab ng galit ni Derrick kaya sumugod siya kay Luna. Ngunit hindi siya nagbibiro nang tawagin niya itong bum dahil na-freeze niya ito sa kinatatayuan nang hindi man lang nagtataas ng daliri, at kaya pa sana niyang tuldukan ang buong career ni Bro kung gugustuhin niya. Gayunpaman, sumigaw si Oliver upang patigilin silang dalawa sa pag-aaway, ngunit kahit malinaw na mali siya tungkol sa pagiging mahina ni Orhan, tumatanggi pa rin si Oliver na aminin sa sarili niyang siya ang naging problema. Pagkatapos makauwi ang lahat, inatasan ng mga bata na magsulat ng mga report tungkol sa nangyari sa expedition, kaya plano ni Sofia na isulat kung gaano kahanga-hanga si Orhan at sabik na sabik siyang magsimula. Ngunit makalipas ang ilang sandali, umuwi si Selma na mukhang labis na pagod at bumagsak agad sa kama ng walang imik, kaya nais ni Sofia na gumawa ng isang bagay na makapagpapagaan ng pakiramdam niya. Iminungkahi niya na maligo silang dalawa ng magkasama upang makapag-relax, at agad namang pumayag si Selma kaya nagtungo sila sa bathhouse. Habang nagbababad, tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang tingin niya sa performance ni Orhan kanina. Medyo nawala ng masabi si Sofia dahil sa nakita niya, napagtanto niyang napakalakas ni Orhan at hindi niya man lang lubos maunawaan ang mga ginawa nito. Gayunpaman, sinabi ni Sofia na hindi naman ganoon kahirap para sa kanya na masundan ang mga ginagawa ni Orhan, na ikinagulat ni Selma kaya agad itong umupo at tinanong kung ano ang mga nakita ni Sofia sa laban ni Orhan. Ipinaliwanag ni Sofia na bagamat walang kapantay ang power at galaw ni Orhan, ang iba pa niyang ginawa ay halos mga basic lamang, ginamit niya ang mga teknik na itinuro niya tungkol sa active defense, paggamit ng magic, at enchantment, ngunit kahanga-hanga pa rin na nagawa niyang gampanan ang lahat ng mga papel na iyon ng mag-isa. Namangha si Selma na ganoon karami ang naunawaan ni Sofia mula sa kahanga-hangang ipinakita ni Orhan, at nakakaramdam siya ngayon ng pagiging inferior dahil alam niyang hinding-hindi niya maaabot ang kapangyarihan ni Orhan. Ngunit sinabi ni Sofia na si Selma pa rin ang pinaka-nirerespeto niya at walang makapagbabago noon, kaya pinayuhan niya itong huwag masyadong pahirapan ang sarili. At tungkol sa sobrang pagpapagod, kinabukasan ay dinaranas ni Orhan ang after effects ng labis na pag-exert niya laban sa Dragon. Alam niyang mangyayari ito at itinuturing pa nga niyang maswerte ang sarili dahil sa dami ng magic na ginamit niya, nakalusot siya na kaunting pananakit lamang ng katawan ang tinamo. Bumangon siya upang sumilip sa bintana at nagulat nang makita si Selma na papunta sa kanyang lugar. Makalipas ang ilang minuto, nagkita ang dalawa sa isang kafe at nagpaumanhin si Selma sa pang-iistorbo, ngunit nais lang talaga niyang kumustahin siya upang matiyak na maayos ang kalagayan niya. Sinabi ni Orhan na walang dapat ipag-alala dahil ayos na ayos siya, ngunit pinahahalagahan niya na nag-abala si Selma na puntahan siya. Tumayo si Selma at formal na nagpasalamat kay Orhan dahil siya ang pangunahing dahilan kung bakit natapos nila ang expedition ng walang kahit isang casualty, at habang buhay siyang magpapasalamat sa ginawa niya. Tinanong niya si Orhan kung nais ba nitong pumunta sa kanyang clan dahil nais siyang makilala ng kanilang leader, at dahil wala naman siyang gaanong ginagawa sa araw na iyon, pumayag si Orhan. Pagdating nila sa clan, dumiretso agad sa punto ang leader at tinanong si Orhan kung nais ba niyang sumali sa Silver Rabbit Clan. Sinabi niya na maaari siyang sumali bilang frontline attacker para sa Unit 1, ang kanilang pinakamalakas na grupo ng adventurers, at agad siyang ipo-promote bilang lieutenant kapag sumali siya. Nagulat si Orhan sa alok dahil bihirang-bihira para sa isang kasing bata niya na maging lieutenant, ngunit iginiit ng leader na higit pa sa sapat ang kanyang experience at skill para maging kwalipikado sa posisyon. Natuwa si Orhan sa alok at halos sino man ay agad tatanggapin ang ganoong oportunidad,
ngunit ayaw niyang magbigay ng sagot kaagad kaya humiling siya ng kaunting panahon upang pag-isipan ito. Naunawaan iyon ng clan leader at sinabi kay Orhan na maaari siyang maglaan ng kahit gaano karaming oras ang kailangan niya. Ngunit habang paalis si Orhan, ipinaalam sa kanya na nais din siyang makita ng leader ng Adventurers Guild, kaya nagpasya siyang doon naman magtungo. Habang naglalakad, iniisip niya ang alok ng Silver Rabbit Clan at aminado siyang napakagandang oportunidad iyon, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala na baka mauwi lamang sa kaparehong sitwasyon tulad ng nangyari sa dati niyang team, at iyon ang huling bagay na nais niyang maulit. Ayaw na nga niyang isipin pa ang mga jerks na iyon matapos ang lahat ng pinagdaanan niya dahil sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, pagdating niya sa meeting kasama ang Guildmaster, nalaman niyang naroon din ang mga dati niyang party members. Nagsimula ang pulong at binanggit ng Guildmaster na ayon sa lahat ng reports, si Orhan ang pumatay sa Black Dragon, kaya tinanong niya kung totoo iyon at kinumpirma ni Orhan. Ngunit agad na tumawa ng may paghamak sina Derrick at Ellie at sinabing dapat pangaraw silang pasalamatan ni Orhan dahil sinwerte lamang siya na maibigay ang final hit matapos nilang pahinain ang dragon, at talagang kahanga-hanga ang antas ng delusyon nila. Tama lamang na sinabihan ni Orhan si Derrick na manahimik dahil masyado itong bobo upang makabuo ng wastong opinyon, at habang magwawala na sana si Derrick, inutusan siya ng Guildmaster na umupo bago pa siya masuspinde. Pagkatapos ay hinarap ni Orhan si Oliver at tinanong kung bakit niya naisip na magandang ideya na dalhin ang bago niyang enchanter sa 92nd floor ng dungeon sa unang araw pa lamang nito. Tinanong niya kung inakala ba nitong magiging madali iyon dahil nakapunta na siya roon dati, at tama ang hinala ni Orhan, ngunit masyadong mataas ang pride ni Oliver upang aminin iyon. Pinagsabihan siya ni Orhan dahil sa napakawalang isip na desisyon, sapagkat malinaw niyang binalaan noon si Oliver na huwag pumunta roon dahil hindi pa siya sapat ang lakas upang harapin iyon. Naalala iyon ni Oliver, ngunit inisip niyang kung makakakuha sila ng enchanter na may magic na mas epektibo pa kaysa kay Orhan, magiging madali na ang pagdaan sa mas malalalim na floors. Sa puntong ito, hindi nagalit si Orhan tungkol sa pagkakatanggol sa kanya, ngunit galit siya dahil tila hindi pa rin nauunawaan ni Oliver kung gaano kahalaga ang tungkulin ng isang enchanter. Sumagot si Oliver at pasiga na iginiit na lubos niyang nauunawaan ang halaga ng isang enchanter, kaya nga raw kumuha siya ng bago, ngunit sa paraan pa lamang ng pagsasalita niya ay malinaw kay Orhan na wala talaga itong naiintindihan sa tunay na ginagawa ng mga enchanter. Sinimulan ni Orhan isa-isahin ang mga individual na magic resistance at buff durations ng bawat miyembro ng team, at ipinaliwanag niyang kailangang bantayan ng isang enchanter ang lahat ng numerong iyon habang nagbibigay ng mga utos sa party at sabay na sinusubaybayan ang galaw ng kalaban, at gusto niyang malaman kung iniisip ba ni Oliver na kaya niyang gawin ang lahat ng iyon kung susubukan niya. Samantala, sa Silver Rabbit Clan, naglalakad sina Logan, Sofia, at Caroline sa mga pasilyo habang pinag-uusapan kung ano kaya ang susunod na gagawin ni Orhan. Wala pa silang gaanong balita mula sa kanya mula kahapon, ngunit sa tingin nila ay napakaganda kung sasali siya sa Silver Rabbits upang mas marami silang oras na makasama siya, kaya nagpasya silang puntahan siya at hilinging sumali. Sa kabilang banda, sa hardin, mag-isa namang nakaupo si Selma at iniisip din si Orhan. Nais din niyang sumali ito sa clan, ngunit nagdududa siyang gugustuhin ni Orhan na maging comrades ang isang tulad niya, sapagkat sa laki ng agwat ng kanilang kapangyarihan ay wala siyang maitutulong upang suportahan si Orhan at baka siya pa ang makapagpabagal dito. Ilang sandali pa, tumakbo ang mga bata papunta kay Selma at tinanong kung alam niya kung saan nakatira si Orhan. Tinanong sila ni Selma kung bakit nila kailangan ng address nito, at ipinaliwanag nilang balak nilang hikayatin si Orhan na sumali sa clan. Ngunit sa tingin ni Selma ay hindi iyon magandang ideya. Nais man din niyang sumali si Orhan, sinabi niyang baka mapigilan lamang nila ang pag-unlad nito kung mapapayag nila itong sumali. Gayunpaman, alam na ng mga bata ang bagay na iyon at batid nilang makasarili ang sadyang pigilan si Orhan, ngunit napakarami pa nilang gustong matutunan mula sa kanya at nais nilang lumakas ng sapat upang tunay na makatabi siya bilang mga kapantay. Sa pagkarinig nito, napagtanto ni Selma na marami rin siyang maaaring matutunan mula kay Orhan, at kahit hindi pa sila magkatugma sa ngayon, maaari naman siyang magsikap upang lumakas at paliitin ang agwat sa pagitan nila. Dahil dito, pumayag siyang hayaan ang mga bata na subukang kumbansihin si Orhan,
ngunit hindi niya basta ibibigay ang kanyang personal na impormasyon ng walang dahilan. Kaya sa halip na ibigay ang kanyang address, sinabi ni Selma sa kanila na kamakailan lamang ay nagkaroon ng meeting si Orhan sa guild, kaya kung magmamadali sila ay maaari pa nila siyang maabutin bago siya umalis. Samantala, kakalabas pa lamang ni Orhan mula sa guild, at dahil naibigay na niya ang kanyang statement, papatawan ng penalty ang kanyang dating party dahil sa gulong idinulot nila. Handa na sana siyang umuwi para sa araw na iyon nang bigla niyang makita ang mga bata na tumatakbo papunta sa kanya, at hindi niya maipaliwanag kung bakit ngunit pakiramdam niya ay magiging troublesome ang pakikipag-usap sa kanila. Kaya mabilis siyang lumiko papasok sa isang eskinita at nagsimulang tumakbo, ngunit dahil sa mga injury niya kahapon ay nahirapan siyang takbuhan ang mga ito. Sa halip, lumikha si Orhan ng ilang mana platforms at tumalon papunta sa bubong upang makaiwas, at mula roon ay pinanood niyang dumaan ang mga bata habang napabuntong hininga sa ginhawa nang hindi siya napansin, ngunit kailangan pa rin niyang magtago kaya napunta siya sa Graham store ng matanda. Nagtaka ang matanda kung bakit nagtatago si Orhan mula sa isang grupo ng mga bata, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Orhan na nag-aalala siyang hihilingin ng mga bata na sumali siya sa Silver Rabbit dahil napagpasyahan na niyang tanggihan ang alok at ayaw niyang saktan ang damdamin ng mga ito sa pagsasabing hindi. Nakita ng matanda na talagang mahalaga kay Orhan ang mga batang iyon kung nais niya silang iligtas mula sa pagkadismaya, at malinaw na mataas ang pagtingin ng mga ito sa kanya. Kaya sinabi ng matanda na hindi naman niya kailangang mag-isa habang buhay dahil lamang sa mga nangyari noon, at ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Orhan ng maraming pag-iisipan. Nang gabing iyon, umakyat si Orhan sa isang burol upang pagnilayan ang lahat, ngunit nagulat siya nang dumating si Sofia makalipas lamang ang ilang sandali. Nagulat din si Sofia na makita siya roon dahil nagkataon lamang na napadaan siya, ngunit dahil nandoon na rin siya, sinamantala niya ang pagkakataon upang pasalamatan ng maayos si Orhan sa pagliligtas sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Orhan na sumali sa Silver Rabbits, ngunit bago magbigay ng sagot, tinanong ni Orhan kung ano ang tingin ni Sofia sa Silver Rabbits. Sinabi niyang marami siyang natutunan mula sa Silver Rabbits at napakarami nitong naibigay na masasayang alaala, ngunit higit sa lahat, iyon ang lugar kung saan siya nabibilang, at ang pahayag na iyon ay tumimo sa puso ni Orhan. Kaya sa wakas ay nakapagpasya na siya. Kinabukasan, nakipagkita si Orhan sa clan leader at ipinaalam na nais niyang tanggapin ang alok at sumali sa Silver Rabbits. Natuwa ang leader sa kanyang desisyon kaya dinala ni Selma ang isang uniform para kay Orhan upang gawing formal ang kanyang pagsali. Nang malaman ng iba na opisyal ng miyembro si Orhan, agad silang tumakbo palapit upang bigyan siya ng mainit na pagtanggap, at sinabi naman ni Orhan na inaabangan niyang makatrabaho silang lahat. Maraming taon na ang nakalipas, sina Orhan at Oliver ay palaging magkasamang nagsasanay, at sa isang partikular na araw, natalo si Orhan kay Oliver sa isang duel. Nang makita ng mga nakatatandang nanunood ang pagkatalo ni Orhan, agad nilang napagpasyahan na si Oliver ang pinakamainam na kandidato upang gamitin para maisulong ang kanilang mga layunin. Dahil dito, labis na nagalit si Oliver at sinabihan si Orhan na tigilan na ang pagpapanggap dahil alam niyang mas malakas ito kaysa sa ipinapakita niya. Ngunit casual lamang na sinabi ni Orhan kay Oliver na sadyang naging mas malakas lang ito kaysa sa kanya at wala nang iba pang paliwanag doon. Umalis si Oliver ng padabog dahil alam niyang sinasadya ni Orhan na magpatalo sa kanilang mga laban, ngunit wala siyang paraan upang patunayan iyon. At lumalabas na tama nga siya, talagang sinasadya ni Orhan na itapon ang laban, at kung gugustuhin niya, kaya niyang durugin si Oliver nang walang kahirap-hirap. Makalipas ang ilang minuto, isang babaeng nagngangalang Sayon ang lumapit kay Orhan at sinabi sa kanya na napakapangit ng kanyang pagpapanggap na natatalo. Sinabi niya na alam niyang nagpapanggap lamang si Orhan na mahina, ngunit sumagot si Orhan na hindi niya talaga kayang itulak pa ang sarili niya ng higit pa, hindi dahil hindi kaya ng kanyang katawan, kundi dahil kapag nalaman ng mga nakatatanda kung gaano siya kalakas, mapipilitan siyang pasanin ang bigat ng kanilang mga inaasahan. Gayunpaman, sa pagtatago niya ng kanyang kakayahan, hindi niya sinasadyang nailipat ang bigat na iyon kay Oliver, at nakukonsensya siya dahil dito. Kaya nagpasya siyang ilaan ang sarili sa pagtulong kay Oliver sa lahat ng makakaya niya. Ngunit bigla na lamang sumigaw si Sayon kay Orhan at sinabi na hindi niya dapat akuin mag-isa ang ganoong kabigat na pasanin. Ipinaliwanag niya na may kapangyarihan siyang katulad ng kay Orhan,
Kaya anuman ang kailanganin, sisiguraduhin niyang magiging sapat ang kanyang lakas upang makatayo sa tabi ni Orhan at sabay nilang maabot ang kanilang layunin. Maaaring nagtataka ka kung ano nga ba ang layuning iyon, ngunit ang alaala ni Orhan tungkol kay Sion ay pira-piraso, na para bang may bahagi nito na tuluyang nawawala. Samantala, sa ibang bahagi ng kaharian, ang Grandmaster ng Guild ay nakatanggap ng pagbisita mula sa Guildmaster ng Southern Region. Nagulat at nainis ang Grandmaster sa biglaang pagdating nito, ngunit alam niyang tiyak na may mahalagang dahilan ito. Kaya tinanong niya ang Guildmaster kung ano ang nangyari, at doon niya nalaman na may isang tao na mag-isang tumalo sa isang Black Dragon sa Southern Dungeon. Nagulat ang Grandmaster nang marinig ito dahil hindi niya inaasahang may ganito kalakas na mandirigma mula sa timog, ngunit sa kabila nito, iniisip pa rin niyang isang handgal at mapanganib na hakbang ang hamanin ang isang Black Dragon ng mag-isa. Nilinaw ng Guildmaster na hindi naman talaga intensyon ng taong tinutukoy na labanan ang Black Dragon. Nangyari lamang ito dahil sa isang emergency situation kung saan ang Black Dragon ay na-teleport palabas ng karaniwan nitong tirahan. Naging interesado ang Grandmaster sa buong pangyayari kaya tinanong niya kung si Oliver ba ang tumalo sa Dragon, ngunit mariing itinanggi ito ng Guildmaster. Ang pagkarinig na hindi si Oliver ang may gawa nito ay bahagyang ikinayanig ng Grandmaster dahil ang tanging ibang taong may isip niyang maaaring may ganitong lakas ay si Orhan, ngunit tila imposible iyon. Kaya tinanong niya ang Guildmaster kung may ipinakita bang kakaibang pagbabago sa kilos si Orhan kamakailan, ngunit sinabi ng Guildmaster na wala namang talagang nagbago kay Orhan, na nangangahulugang hindi pa ito bumabalik sa dati nitong sarili. Mas lalo tuloy na dagdagan ang mga tanong sa isip ng Grandmaster dahil kung hindi pa bumabalik sa orihinal nitong estado si Orhan, ibig sabihin ay maaaring may iba itong paraan upang makamit ang napakalaking kapangyarihan. Sa anumang kaso, inutusan ng Grandmaster ang Guildmaster na bantayang mabuti si Orhan at agad magulat kung may anumang mangyari. Samantala, sa silangang rehiyon, isang party ang katatapos lamang pumatay sa isang malaking grupo ng mga adventurer sa kagubatan, at lumalabas na si Cyan ay kabilang sa mga umatake. Dahil wala nang magiging malalakas na adventurer sa lugar na ito sa loob ng ilang panahon, nagpa siya ang kanyang party na lumipat na ng lokasyon, ngunit bigla na lamang nakaramdam si San ng presensya ng isang tao sa malapit kaya inutusan niya itong magpakita agad. Isa pala itong messenger mula sa HQ, at narito siya upang ipaalam kay Cyan at sa iba pa na may isang taong sapat ang lakas upang pumatay ng dragon ang nagpakita sa timog. Kaya ang kanilang misyon ay pumunta roon, imbestigahan ang taong ito, at kung ito ay maging hadlang, ay alisin siya. Batay sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa taong ito, naisip ni Sean na imposibleng si Oliver iyon, ngunit bukod doon, wala siyang ideya kung sino nga ba ito. Sa pinakamainam na sitwasyon, ang pinakamahusay na resulta ay merekrut ang taong ito sa kanilang panig, ngunit kung sakaling lumabas na kumampi na siya sa church, wala silang ibang pagpipilian kundi patayin siya. Nagpasalamat si San sa messenger sa maayos nitong pagtupad sa tungkulin at pinaalis muna ito. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga kasamahan at sinabi na tatanggo sila sa Southern Great Dungeon sa sandaling maging handa na sila. Gayunpaman, dahil ang timog ay teritoryo ng church, kailangan nilang maging maingat upang hindi matuklasan. Kailangan din nilang maging maingat sa paraan ng paglapit nila sa Dragon Slayer dahil hindi nila alam ang lawak ng kanyang lakas, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit nais ni San ayon na siya mismo ang makakita at makasuri nito. Kung totoo ngang may isang taong kayang makagawa ng ganoong kahangahangang gawa sa timog, nangangahulugan iyon na taglay nito ang kaparehong uri ng kapangyarihan tulad ng sa kanya, at kung ganoon nga, siya lamang ang may kakayahang pumihil dito. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tuparin ang kalooban ni Orhan anuman ang mangyari. Tila naniniwala siya na namatay si Orhan noong sila ay mga bata pa dahil nakatanggap siya ng isang liham na nagsasabing ganoon nga ang nangyari. Ngayon, naniniwala siyang ang church ang may kagagawa ng pagkamatay ni Orhan, at hawak niya ang isang espada upang pagbayarin sila anuman ang kapalit. Samantala, sa timog, si Orhan ay kasalukuyang tumatanggap ng mga papuri dahil sa kanyang kahangahangang pagganap sa pagprotekta sa mga estudyante sa panahon ng insidente ng Dragon. Alam nilang malakas siya, kinikilala nilang marami siyang mahalagang kaalaman, at higit sa lahat, noong nasa hero party pa siya, sapat ang kanyang husay upang pamahalaan mag-isa ang lahat ng kanilang management at operations,
kaya isa siyang mahusay na multitasker. Dahil dito, formal na iminungkahi ng clan leader na agad na i-promote si Orhan bilang isang lieutenant. Ang ganitong desisyon ay nangangailangan ng pag-aproba ng 2 ng mga kasalukuyang lieutenant, kaya hiniling niya sa lahat na bumoto tungkol sa usaping ito. Gayunpaman, bago pa man makapagsimula ang botohan, nagsalita ang isa sa mga lieutenant at sinabi sa clan leader na nais muna niyang makausap si Orhan bago sila bumoto. Inamin niyang malakas at may kakayahan si Orhan at tiyak na isang malugod na dagdag sa Silver Rabbit clan, ngunit tinanong niya si Orhan kung handa ba itong isugal ang kanyang buhay para sa clan, dahil bilang isang lieutenant, ang mga desisyong gagawin niya ay magkakaroon ng malalim na epekto sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya, at inaasahan sa lahat ng miyembro ng clan na unahin ang clan sa lahat ng pagkakataon. Nauunawaan ni Orhan kung bakit nila tinatanong ang ganoong bagay, ngunit matagal na siyang nangako noon at balak niyang tuparin iyon, kaya hindi niya maaaring hayaang mamatay siya bago pa iyon maisakatuparan. Hinarap niya ang lahat ng nasa silid at malinaw na sinabi na hindi siya handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa Silver Rabbits. Nagulat ang ibang mga lieutenant nang marinig ito dahil kung hindi handang ibigay ni Orhan ang lahat para sa Silver Rabbits, kung gayon ay hindi siya karapat-dapat na maging miyembro. Tinanong nila siya kung bakit pa siya nagpasyang pumunta rito sa simula pa lamang. Bilang tugon, sinabi ni Orhan na ang tanging nais niya ay protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ipinaliwanag niya na dahil lamang sa hindi siya handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa clan ay hindi nangangahulugang hindi niya gagawin ang lahat ng makakaya niya upang panatilihing ligtas ang mga ito. Sa madaling salita, wala talagang pakialam si Orhan sa kung ano ang mangyari sa clan bilang organisasyon, ngunit may pakialam siya sa mga taong kabilang dito, at iyon ay sapat na para sa ibang mga lieutenant. Kaya nagkasundo silang tanggapin siya bilang pinakabagong lieutenant. Matapos ang pulong, naglalakad sina Orhan at Selma sa mga pasilyo at nakahinga siya ng maluwag dahil naging maayos ang lahat sa huli, kahit na sandali siyang kinabahan dahil kay Orhan. Ang susunod na hakbang ay ipakilala si Orhan sa mga miyembro ng Unit 1 na makakasama niya sa pagtatrabaho mula ngayon. Ngunit bago pa iyon mangyari, isang babaeng nagngangalang Estela ang tumawag kay Orhan at sinabing kailangan niya itong makausap. Ipinakilala ni Selma si Estela bilang pinuno ng Personnel Management Division ng Silver Rabbit, at ipinaalam nito kay Orhan na kailangan niya ang tulong nito sa pagtuturo sa ilang mga bagong dating. Wala namang tutol si Orhan sa pagtuturo ng ilang adventurer, ngunit bahagya siyang nag-aalala dahil hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng sapat na oras upang turuan ang mga bagong dating at pamahalaan ang Unit 1 ng sabay. Naiintindihan ni Selma ang kanyang pag-aalala, ngunit sinabi niyang hindi niya kailangang mag-alala dahil magkakaroon siya ng mas maraming libreng oras dito kumpara noong nasa hero party pa siya. Una sa lahat, hindi na niya kailangang akuin ang lahat ng administrative work, at hindi rin sila pumapasok sa dungeon ng sunod-sunod na mga araw nang walang pahinga. Sa katunayan, mayroon silang patakaran na hindi dapat gumugol ng higit sa 3 araw sa dungeon nang hindi nagpapahinga. Bahagyang nagulat si Orhan dahil hindi niya inaasahang magiging ganoon ka-relaxed ang sistema rito. Sa ganitong sitwasyon, pumayag si Orhan na turuan ang mga bagong dating para kay Estela, kaya umalis muna ito upang mabigyan siya ng pagkakataong makilala ang kanyang bagong unit. Pagpasok ni Orhan sa silid, ipinakilala siya sa mga miyembro ng Unit 1, at sabik silang makita muli ang Dragon Slayer dahil wala silang naging pagkakataong makausap siya noong mission. Bagaman sa totoo lang ay wala namang ideya si Orhan na naroon pala sila noon. Nagpatuloy sila sa pagpapakilala at unang nagsalita si Rain, na sa kabila ng kanyang hitsura ay 24 na taong gulang na, kaya sinabi niyang maaari siyang ituring ni Orhan bilang isang ate, ngunit kahit anong tingin ni Orhan ay wala talagang malaki kay Rain at halatang may insecurities siya tungkol doon. Sumunod si Lucrecia na 18 taong gulang, at ang huling nagpakilala ay si Wilk, ang 20 taong gulang na defender ng koponan. Bahagi rin ng team si Selma, ngunit pamilyar na si Orhan sa kanya kaya hindi na kailangan ng pagpapakilala. Nang matapos ang mga pagpapakilala, tinanong ni Wilk si Orhan kung maaari nitong ipaliwanag kung paano niya eksaktong natalo ang Black Dragon dahil matagal na nila iyong iniisip. Sinabi ni Selma na hindi kailangang sumagot ni Orhan kung ayaw niya, ngunit naniniwala si Orhan na mahalagang ibahagi niya sa kanyang bagong team ang impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan.
Ipinaliwanag niya na ang pangunahing dahilan kung bakit niya nagawang manalo laban sa dragon ay dahil sa dalawa sa kanyang original spells. Ang una ay tinatawag na Impact, isang spell na nagpapataas ng bisa ng mga sandata ng 100 beses, at lubhang ikinagulat ito ng lahat dahil ang 100 times multiplier ay hindi pa nila naririnig kailanman. Ipinagpatuloy ni Orhan na ang kanyang ikalawang original spell ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang pataasin ang bisa ng lahat ng buffs na inilalapat sa kanya ng 32 beses, na lalo pang nagpatindi sa pagkabigla ng iba. Gayunpaman, nilinaw ni Orhan na sa sarili niya lamang niya ito maaaring gamitin at nagdudulot ito ng matinding strain sa kanyang katawan, kaya panandalian lamang niya itong magagamit. Matapos malaman ang lawak ng kakayahan ni Orhan, nagtataka ang iba kung bakit hindi na lamang niya punan ng ibang party positions ng mag-isa, tulad ng pagiging mage halimbawa, ngunit iyon mismo ang isa sa pinakamalaking kahinaan ni Orhan dahil ipinaliwanag niyang hanggang mid-level magic lamang ang kaya niyang gamitin at gaano man siya magsikap ay hindi pa niya kailanman nagamit ang anumang high-level spells. Nagulat ang iba nang marinig ito dahil sa dami ng talento ni Orhan sa iba pang aspeto, at sandaling nag-alala si Orhan na baka tawagin nila siyang walang silbi. Kaya agad niyang ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing kayang bumawi ng kanyang original spells ang kakulangan niya sa high-level magic, ngunit tila wala naman silang pakialam doon. Sa halip, tinanong nila si Orhan kung mayroon ba siyang anumang special abilities, at kinumpirma niya ito, na labis na ikinatuwa ni Rain dahil ibig sabihin ay tatlo na silang may special abilities sa kanilang team. Tinanong ni Orhan kung sino pa ang may kakayahan, ngunit sinabi ni Selma na mas madali niya itong maipapakita sa dungeon kaysa ipaliwanag lamang, at dahil doon ay balak niyang dalhin silang lahat sa dungeon kinabukasan. Wala namang pagtutol si Orhan sa plano, ngunit ipinaalam niya sa lahat na nasira ang kanyang espada sa laban sa Black Dragon kaya kailangan niyang kumuha ng bago. Inakala ng iba na masamang balita iyon dahil ang paggawa ng bagong espada ay aabutin ng ilang araw, ngunit sinabi ni Orhan na hindi naman talaga iyon magtatagal dahil bumibili lamang siya ng mga espada na nakadisplay sa isang lokal na weapons shop. Natigilan ang buong grupo dahil wala silang ideya na ang Dragon Slayer ay gumagamit lamang ng mga luma at pinaglumaan na espada, at hindi na nila iyon papayagan pa. Kaya hinailan nila si Orhan papunta sa nakatalagang blacksmith ng Silver Rabbit clan na si Aaron at hiniling na gawan siya ng espada. Handa si Aaron sa gawain ngunit sinabi niyang may kaunting problema, ang espada para sa isang taong kasing lakas ni Orhan ay kailangang gawin mula sa special materials na matatagpuan sa lower floors, at wala siyang ganoong materyales sa ngayon kaya kailangan nilang kumuha nito. Karaniwan, haantong ito sa isang mahabang resource gathering arc na tatagal ng 3 episode, ngunit sa kabutihang palad ay may nakaimbak na stash ng special material si Orhan sa kanyang bracelet mula pa noong bahagi siya ng Hero Party, at dahil hindi naman niya nagagamit ang mga iyon, maaari na rin niyang ipagawa ang kanyang espada gamit ang mga iyon. Dito nagtatapos ang episode 8, kaya mag-subscribe upang hindi mo mamiss ang susunod.